Sa loob lamang ng isang buwan, 3 pangit na babae sa kapitbahayan ang naging ginto ng hindi alam ang dahilan. Malaya pa rin ang salarin na nakakalat sa labas ng batas na nagiging dahilan ng pagkatakot ng mga residente sa kapitbahayan. Isang gabi na malakas ang ulan at hangin, habang nagpapatrolya sa pampang ng ilog, biglang may nakitang kahina-hinalang plastic bag ang pulis. Sa loob ng plastic bag ay may ilang bahagi ng ika-4 na pangit na babae na naging ginto sa buwang ito. Matapos ang pagsusuri sa biktima, biglang nadiskubre ng forensic doctor ang isang nakakatakot na sikreto. Bagamagi ang laki ng buto, kulay ng balat, at mga bahagi ng katawan ng biktima sa pagkakataong ito ay hindi tumugma sa 3 naunang biktima. Ngunit biglang natuklasan ng forensic doctor ang isang peklat sa unang biktima sa plastic bag na naglalaman ng katawan ng huling biktima. Nagbigay din ang doktor ng konklusyon na ang oras ng pagyaw ng dalawa ay hindi masyadong magkalayo. Paano nangyari na sa loob lamang ng maikling panahon, nagawa ng salarin na patayin ang dalawa? Sa gabi ng bagyo at malakas na hangin, isang buntis na babae ang brutal na inatake ng isang hinayupak. Kinabukasan, maagang umaga, habang nagtatrabaho, natagpuan ng isang manggagawa sa lungsod ang isang plastic bag na naglalaman ng hindi buong katawan. Ang bag ay itinapon ng baliw sa gitna ng swimming pool ng City Square bilang isang hamon sa mga lokal na pulis. Lalo pang kinatakutan ang mga tao dahil ito na ang ika-5 kaso na nangyari sa buwang ito. Nang matagpuan ng pulis ang buong katawan, nawawala na ang ulo at ibabang bahagi ng tiyan ng biktima. Agad na dinala ang katawan ng babae sa mga kinaukulang otoridad para sa pagsusuri. Matapos ang pagsusuri, agad na nakita ng forensic doctor na sikswingai ang isang abnormalidad. Ang paraan ng paghawak sa katawan sa kasong ito ay eksaktong katulad ng 4 na kasong naganap kamakailan. Ngunit sa bawat krimen, gumamit ang salarin ng ibang kasangkapan upang hatiin ang katawan. Ang mga hiwa na iniwan ng salarin sa katawan ng biktima ay hindi makinis. Sa pagkakataong ito, walang bakas ng iniksyon sa katawan ng biktima na nagpapatunay na hindi nag-inject ang salarin ng anesthesia bago gawin ang masamang gawain. Ang pinakakinagalit ni Xwingai ay ang biktima na si Zhang Hanren ay may bali sa maraming bahagi ng kanyang katawan. Bukod pa rito, ang kanyang spleen ay hindi na rin buo tulad ng sa isang normal na tao. Makikita na bago pumanaw si Zhang Hanren, dumaan muna siya sa matinding sakit. Sa pamamagitan ng surveillance camera sa kalsada kung saan naganap ang krimen, natuklasan ng teknisyan na si Xiaoyu ang isang napakakahina-hinalang lalaki. Matapos ang masusing investigasyon, natuklasan ng pulisya na lihim na sinusubaybayan ng lalaking ito si Zhang Hanren sa loob ng maraming araw. Bukod pa rito, lumitaw din ang lalaking ito sa huling video na naitala bago mamatay si Zhang Hanren. Lahat ng ebidensya na nakuha ng pulisya ay tumuturo sa kahina-hinalang lalaki. Hindi nagtagal, matagumpay na na-unlock ni Xiaoyu ang telepono ng biktima na si Zhang Hanren. Ngunit matapos ma-unlock ang telepono, nagulat ang pulisya nang malaman ang isa pang mukha ng biktima. Bago siya namatay, madalas na gumagamit si Zhang Hanren ng isang dark web upang makilahok sa isang lihim na chatroom. Dito, madalas siyang nakikipag-ugnayan sa isang lalaking nagtatago sa pangalang Nga-Nam. Mula sa kasaysayan ng kanilang chat, makikita na tila napakalapit nila sa isa't iisa. Matapos ang ilang pagsusuri, nagbigay ng konklusyon ang pinuno ng investigative team na sa ngayon, ang pinakakahina-hinalang tao ay si Nga-Nam. Agad na gumawa ang pulisya ng isang bagong dark web account upang maakit si Nga-Nam sa lalong madaling panahon. Dahil sa pagsusuri ng mga gawi at hilig ni Nga-Nam, naglagay ang pulisya ng isang pangalan na tumugma sa kanyang mga gusto. Hindi nagtagal, napansin ni Nga-Nam ang dark web account ng pulisya. Hindi nagtagal ang kanilang usapan, agad siyang tumawag sa video call sa babae sa kabilang linya upang akitin ito. Sa puntong ito, ang babaeng pulis na si Mian Yang, ang tanging babaeng pulis doon, ay nagkunwari bilang isang buntis na babae upang kausapin siya. Matapos ang maraming pag-uusap, sa wakas ay ipinadala ni Nga-Nam sa kanya ang address ng kanilang pagkikita. Sa pagkakataong ito, pumili siya ng isang lumang palengke bilang lugar ng kanilang unang pagkikita. Nang makuha na ang eksaktong address, agad na pumunta ang pulisya sa lumang palengke upang mag-set up ng bitag para hulihin ang tao. Ngunit mabilis na nahulaan ng matalinong si Nga-Nam ang mangyayari sa kanya. Sa ganitong paraan, naglaro ng habulan ang pulisya at si Nga-Nam sa buong palengke. Pagkatapos ng ilang sandali ng paghabol, sa wakas ay matagumpay niyang nakidnap ang babaeng pulis na si Mian Yang. Dahil sa misteryosong pagkawala ng kanilang kasamahan, walang nagawa ang pulisya. Matapos makuha si Mian Yang, dinala siya ng hinayupak na si Nga-Nam sa isang madilim na silid at ikinulong sa isang haula. Pagkakita kay Mian Yang na nasa loob ng haula na may takot sa kanyang mga mata, bigla siyang tumawa. Mula sa sandaling ito, magsisimula si Nga-Nam ng isang sobrang nakakatakot na live stream sa dark web. Sa harap ng maraming manonood, hahatiin niya ang katawan ni Mian Yang sa maliliit na piraso. Bago simulan ang paghihiwalay ng katawan ni Mian Yang, biglang natuklasan ng hinayupak na si Nga-Nam na siya pala ay isang undercover na pulis. Ngunit hindi siya natakot, bagkus ay lalo pa siyang naging interesado sa katotohanan ito. Ang mga taong nasa likod ng screen na nanonood ng live stream ay nagpakita rin ng matinding pananabik nang malaman ang katotohanan. Patuloy nilang ginagamit ang keyboard upang hikayatin si Nga-Nam na gawin na ang pagpatay bago pa mahuli ang lahat. Sa kabila ng walang tigil na paghikayat ng lahat, matyagang naghintay si Nga-Nam hanggang sa umabot sa 30 ang manonood. Sa sandaling iyon, bibitawan niya ang pamutol upang direktang bumagsak ito sa tiyan ng babaeng pulis na si Mian Yang. Sa pamamagitan ng gisik, mabilis na natagpuan ng pulisya ang lugar kung saan nakakulong si Mian Yang. Pagkatapos, pinatigil ng pulisya ang lahat ng signal ng network sa paligid ng lugar na iyon. Inakala nilang ipagpapaliban ni Nga-Nam ang live stream dahil sa hindi stable na koneksyon sa internet.
ngunit hindi. Nakita na lamang na kalmado niyang kinuha ang chainsaw sa kanyang kamay, dahan-dahang lumapit kay Mianyang at itinutok ito sa kanyang tiyan. Pagdating ng chainsaw sa tiyan ni Mianyang, naipit ito sa tumpok ng cotton. Sinamantala ang pagkakataon, mabilis na naghanap ng paraan ang babaeng pulis para makatakas at itinapon ang chainsaw sa isang tabi. Hindi pa siya tumigil doon, kinuha pa ni Mianyang ang malapit na stand at ginamit ito para paluin si Nga-Nam. Halos mawalan ito ng malay. Habang abala si Mianyang sa pagtatanggal ng tali sa kanyang mga paa, mabilis na ginamit ni Nga-Nam ang wrench at pinalo siya sa likod. Sa kabutihang palad, nakita ni Mianyang ang ginawa ni Nga-Nam kaya mabilis siyang nakailag bago pa mahuli ang lahat. Bagamat naiwasan niya ang nakamamatay na atake, nakatali pa rin ang kanyang mga paa. Nang makita ito, kinuha ni Nga-Nam ang wrench at sunod-sunod na malakas na pinalo ang bukong-bukong ni Mianyang. Habang nagbabangayan ang dalawa, hindi sinasadyang nahulog ni Mianyang ang maskara ni Nga-Nam. Sa sandaling nahulog ang maskara, sumabog ang galit sa puso ni Nga-Nam. Sa sobrang galit, patuloy niyang itinulak ang ulo ni Mianyang sa steel plate hanggang sa mawalan ito ng malay. Hindi pa nagtagal, pumunta ang pulis na si Renfei sa isang espesyal na bilangguan upang hanapin si Lei Ang Yandong para humingi ng direksyon sa investigasyon. Bago siya makulong, si Lei Ang Yandong ay isang henyo sa larangan ng criminal profiling. Sa isang sulyap sa bulletin board, nagkaroon na siya agad ng sariling konklusyon. Batay sa hula ni Lei Ang Yandong, ito ay isang mock crime. Ang salarin ay isang detalyadong tao na madalas gumawa ng malinaw na plano bago kumilos. Sa mga naunang kaso, maingat siyang kumilos kaya nahirapan ang pulisya sa paghahanap sa katawan ng biktima. Ngunit sa kasong ito, pinili ng salarin ang isang masikip na lugar upang iwanan ang katawan ng biktima. Makikita mula roon ang pagnanais na maging sikat ng hinayupak na ito na gumagawa ng masasamang bagay. Matapos ang ilang pagsusuri, nagbigay si Lei Ang Yandong ng konklusyon na si Nga-Nam ay isang hinayupak na may matinding narcissistic disorder. Kapag nalaman ng isang narcissist na hinahabol siya ng pulisya, madalas siyang mababaliw ng wala sa kontrol. Kapag nawala ng kontrol si Nga-Nam, malalagay sa panganib ang buhay ni Mingyang. Sa katunayan, ang nangyayari kay Mingyang ay eksaktong tumutugma sa hula ni Lei Ang Yandong. Mabuti na lang, bago mangyari ang anumang aksidente, maingat na pinaalalahanan ni Lei Ang Yandong si Renfei. Si Nga-Nam ay isang madalas na gumagamit ng internet na naghahanap ng pakiramdam ng pag-iral. Kaya kapag gumagala lamang siya sa mga social network, nararamdaman niyang mahalaga siya. Mula rito, makikita na sa katunayan, si Nga-Nam ay isang taong may napakababang pagpapahalaga sa sarili, kung hindi man ay wala. Ang malulupit na gawain tulad ng paghihiwa ng katawan ay nangangailangan ng sapat na oras at espasyo upang gawin. Kadalasan, ang mga taong may personalidad tulad ni Nga-Nam ay pipili ng isang lugar na parehong ligtas at pamilyar upang kumilos. Ang lokasyon na pinili ni Nga-Nam para magkita ay isang malaking palengke. Sa paligid ng palengke, mayroong maraming warehouse, ngunit sa mga araw na walang operasyon ang palengke, halos walang tao ang dumadaan. Isa rin ito sa mga angkop na lugar para gumawa ng krimen dahil makokontrol niya ang sitwasyon. Bukod pa rito, palaging mayroong mga angkop na kasangkapan sa palengke para sa paghihiwa ng katawan. Ang lahat ng nabanggit na salik ay makakatulong kay Nga-Nam na madaling itago ang kanyang krimen sa loob ng mahabang panahon. Batay sa profile ni Lei Ang Yandong, kapag pinagsama ang video interview ni Nga-Nam at Mingyang. Pagkatapos, napansin ni Renfei na mayroong hamog na lumalabas mula sa screen ni Nga-Nam. Nang makita niya ang plano ng lumang gusali ng palengke, natukoy niya na ito ay isang cold storage room at agad na ipinaalam sa kanyang mga kasamahan na pumunta doon upang tumulong. Sa huli, bago pa man handa si Nga-Nam na magbigay ng nakamamatay na suntok kay Mingyang, dumating si Renfei sa oras at binaril siya. Sa puntong ito, nailigtas si Mingyang na nanganganib ang buhay. Gayunpaman, ang ikinagulat ng pulisya ay kinuha nga ni Nga-Nam ang ulo ni Zhang Hanren. Pagkatapos, binalutan niya ito ng plastic wrap at itinago sa freezer ng refrigerator. Ito ang tropeo na nakolekta niya matapos hatiin si Zhang Hanren. Sa harap ng pagtatanong ng pulisya, hindi nagsisi si Nga-Nam at sa halip ay nakangiti pa ang kanyang mukha. Sa harap ng ganitong investigasyon, hindi na pinansin ng pinuno ng pangkat ang mga regulasyon ng pulisya. Sa larawan ng mga buntis na prostitutes na ipinakita, inamin lamang ni Nga-Nam na siya ang pumatay kay Zhang Hanren. Ang lahat ay tulad ng hula ni Lei Ang Yandong. Ang tunay na salarin sa serye ng pagpatay sa mga buntis ay ibang tao. May kaugnayan din sa kasong ito, isang gabing umuulan ilang araw na ang nakalipas, may nakuha na namang bag na naglalaman ng mga bahagi ng katawan sa ilog. Matapos suriin ang katawan, natuklasan ni Xwingay na hindi tumutugma ang laki ng katawan o kulay ng balat ng mga bahagi ng katawan sa tatlong naunang biktima. Ngunit sa itim na bag na ginamit upang itapon ang katawan, nakuha ni Xwingay ang isang bahagi ng katawan ng unang biktima, si Chen Fangyun. Bukod pa rito, magkatulad ang oras ng pagyaw ng dalawa. Ibig sabihin, maaaring sabay na hinati ang kanilang mga katawan. Batay dito, sinimulan ni Xwingay na imbestigahan ang mga kamakailang kaso ng sunod-sunod na pagpatay. Ang ikaapat na babaeng biktima ay lumitaw na may mga bahagi ng katawan na may maraming pagkakatulad
katulad sa apat na biktima. Una, pinutol ng taong nagpapalit sa iba sa ginto ang kanilang ulo at ibabang bahagi ng tiyan. Pagkatapos, ang mga hiwa sa gilid ng mga bahagi ng katawan ay medyo makinis at lahat ay natuklasan na may mga bakas ng anesthesia. Pagkatapos, kinuha rin ng pulisya ang mga fingerprint mula sa mga bahagi ng katawan. Batay sa forensic analysis na pinagsama sa isang kamakailang natanggap na ulat. Ang pangalan ng biktima ay kinilala bilang si Mai Chuan Quanzi. Siya ay isang Thai domestic helper na dumating sa bansang ito sa pamamagitan ng illegal immigration. Nang makilala ng pulisya ang suspect bilang ang kasintahan ni Mai Chuan Quanzi, nakatanggap ang istasyon ng pulisya ng isang kakaibang tawag sa telepono. Tumawag siya mula sa Donglin Prison at ang nagulat ay si Liang Yandong. Dati, nag-resign siya sa puwersa ng pulisya at naging abogado. Ngunit habang iniimbestigahan niya ang dahilan ng pagkawala ng kanyang kliyenteng si Yuxin, siya ay pinaratangan na nanggagahasa. Kaya siya ay dinala sa Donglin Prison at nabilanggo sa loob ng mahabang panahon. Hanggang sa nangyari ang kaso ng sunod-sunod na pagputol ng katawan ng mga buntis na babae, nagpa siya si Liang Yandong na gamitin ang pulisya upang tulungan siyang lutasin ang kaso. Upang makuha ang Feng Hausan Magazine kung saan may ulat tungkol sa kaso ng sunod-sunod na paghihiwa ng katawan, sinadya ni Liang Yandong na inisin ang gwardiya ng bilangguan. Matapos siyang saktan ng kalaban, sinamantala ni Liang Yandong ang pagkakataon na pansamantalang makalaya dahil sa kadahilan ng pangkalusugan at matagumpay na nakapasok sa infirmary. Batay lamang sa impormasyon tungkol sa biktima sa magazine, nakumpleto niya ang criminal profile ng taong gumagawa ng masasamang gawain sa loob ng detention center. Sa pagkakataong ito, katatanggap lamang ni Renfei ng autopsy report na mayroong Xe chromosomes sa katawan ni Mai Chuan Quanzi. Batay dito, natukoy ni Xui Ngai na nagdadalang tao siya ng lalaking fetus nang siya ay pinatay. Karaniwan, walang Xe chromosomes ang mga babae, ngunit ang mga gene ng fetus ay dadaan sa umbilical cord at papasok sa katawan ng ina. Kaya, kapag ang isang babae ay nagdadalang tao, matutuklasan na mayroon siyang Xe chromosomes na nagpapatunay na nagbubuntis siya ng isang lalaki. Dahil dito, pinakiusapan ni Liang Yandong ang kanyang senior na si Renfei na hanapin si Renfei at sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang criminal profile. Ayon sa paglalarawan sa media, ang mga bahagi ng katawan ay walang anumang senyales ng trauma o pang-aabuso. Kaya, walang away o labanan sa pagitan ng biktima at ng salarin. Ibig sabihin, madali para sa salarin na gawin ang kanyang krimen at tapusin ang paghihiwa ng katawan. Handa siyang makinig sa puso ng mga biktima, maunawaan ang kanilang mga problema at bawasan ang pag-iingat ng lahat ng biktima. Ang motibo ng salarin ay maging isang tagapagpahirap o isang tagapagligtas. Ang taong nagpapalit sa iba sa ginto at nagtatago sa biktima ay karaniwang ayaw na may makakita sa pagkakakilanlan ng yumaong tao. Ngunit bakit niya gusto putulin ang ibabang bahagi ng tiyan ng biktima, ang posisyon ng matris? Ito ay malinaw na isang espesyal na palatandaan ng krimen ng salarin. Naniniwala sila ang Yandong na ang taong nagpapalit sa iba sa ginto ay naobse sa matris ng kababaihan. O kaya, isang insidente ang naging sanhi ng kanyang mental instability. Tinanong niya si Renfei kung mayroong sinuman sa apat na biktima na nagdadalang tao batay sa autopsy report. Nagbigay si Renfei ng sagot na tiyak na mag-aalis sa unang motibo ng krimen ni Liang Yandong. Kinuha pa niya na ang lahat ng apat na biktima ay posibleng buntis. At ang dahilan kung bakit pinutol ng salarin ang kanilang ibabang tiyan ay malamang na dahil nawalan siya ng sanggol o anak, ngunit hindi nakatanggap ng totoong pag-aalala. Ito ay nagdulot sa salarin ng mentalidad ng paghihiganti. Batay dito, nagbigay si Liang Yandong ng konklusyon na ang salarin ay malamang na isang babae. Gaya ng inaasahan, kinuha ng mga forensic doctor ang mga katawan ng dalawang natitirang biktima at ipinadala sa Obstetrics at Gynecology Department para sa karagdagang pagsusuri. Ipinakita ng mga resulta na napakataas ng posibilidad na sila ay nagdadalang tao. At sa pamamagitan ng investigasyon sa kasintahan ni Mai Chuan Quanzi, inalis ng pulisya ang posibilidad na siya ang gumawa ng krimen. Nang na-stock ang investigasyon, nagpa siya ang pinuno ng pangkat na makipagtulungan kay Liang Yandong. Dahil salamat sa pagsusuri niya kay Nga-Nam, matagumpay na nailigtas ng pulisya si Mingyang. Dinala ng pinuno si Renfei sa detention center at ibinigay ang case file kay Liang Yandong. Bago umalis, kinuha pa niya ang panulat ni Renfei at ang panulat na ito ang magdadala ng malaking gulo kay Liang Yandong. Minarkahan niya sa mapa ang lugar kung saan itinapon ang mga katawan at kung saan nagtatrabaho at nakatira ang mga biktima. Kung ikakabit sa katotohanan ang salarin ay isang babae na walang tulong ng mga kasabwat. Ang taong nagpapalit sa iba sa ginto ay limitado sa kanyang pisikal na lakas at kakayahang kumilos, kaya ang lugar kung saan itinapon ang katawan ay hindi dapat malayo sa pinangyarihan ng krimen. Batay sa mga larawan ng mga biktima, sinuri at hinulaan ni Liang Yandong na ang saklaw ng operasyon ay nasa punto ng pagtatagpo ng mga lokasyon. Bukod pa rito, naniniwala rin siya na ito marahil ang lugar kung saan niya ginawa ang krimen. Lahat ng apat na biktima ay nagdadalang tao, ngunit walang alam ang kanilang mga pamilya tungkol sa kanilang pagbubuntis. Bilang karagdagan, ang mga biktima ay paralisado na nangangahulugang gusto nilang ipa-abort ang sanggol. Kaya, matutugunan ng salarin ang pangangailangan ng biktima na magpa-abort. Bukod pa rito, ang mga hiwa sa gilid ng mga bahagi ng katawan ay makinis na nagpapahiwatig na ang taong nagpapalit sa iba sa ginto ay may tiyak na medikal na kaalaman. Kaya, ang lugar ng kanyang krimen ay dapat may profesional na kagamitang medikal. Sa makatuwid, nagbigay si Liang Yandong ng isang cross-section map ng lungsod. Matapos matanggap ang hula, mabilis na kumilos ang pulisya. Batay sa autopsy map, sinuri ang mga ospital at klinika sa loob ng target na saklaw. Bilang resulta, natuklasan
natuklasan ng pulisya na may isang lumang ospital ng maternity na napakakahina-hinala. Ayon sa feedback ng mga kapitbahay, isang taon nang sarado ang klinika, ngunit napakalinis ng loob ng ospital. Bukod pa rito, nakita rin ng pulisya ang isang nahulog na handbag ng babae sa lobby. Lihim na pumasok si Renfei, ngunit hindi sinasadyang nasipa ng isang kasamahan ang isang lata ng pintura na nagdulot ng ingay. Nang makarating si Renfei sa ikalawang palapag, isang babae ang biglang sumugod sa kanya gamit ang scalpel, ngunit madali siyang napasuko ni Renfei. Lumalabas na ang kalaban ay isang buntis na dinala sa ospital para sa pagsusuri, kaya kabibigay lang sa kanya ng pampamanhid. Ayon sa buntis na si Kim Jackson, may isang babaeng nagpakilalang gynecologist sa ospital ang tumawag sa kanya. Sinabi sa kanya ng taong iyon na pumunta sa isang panlabas na klinika para sa pagsusuri, ngunit pagdating ni Kim Jackson, agad siyang tinurukan ng 2 dosis ng anesthetic. Kinumpirma ni Captain Tan at Renfei sa ospital na isinasagawa ang mga renovation sa kanilang maternity ward, kaya makikipag-ugnayan ang ospital sa ilang mga ina para ilipat sila sa ibang ospital. Ngunit wala si Kim Jackson sa listahan ng mga nakontak. Iniimbestigahan ng pulisya ang mga tawag sa telepono kay Kim Jackson nang matuklasan nila na ang isang numero ay nakarehistro gamit ang peking identity. Ngunit ang sigurado ay alam ng salarin ang mga operasyon ng ospital. Nag-imbestiga si Renfei at hinuhusgahan na posibleng sadyang na-frame ng salarin ang ibang tao noong panahong iyon. Matapos matuklasan na lihim na pumasok ang pulisya, sinamantala niya ang pagkakataon na umalis. Pagkatapos, nilapitan ni Renfei si Liang Yandong na may bagong lead. Sa isang iglap, natuklasan ni Liang Yandong ang ugat ng problema. Pinaghihinalaang nagpapa-abort ang ibang biktima, ngunit si Kim Jackson ay isang buntis na malapit ng mga anak. Kaya, bakit siya inatake ng taong nang aframe ng iba? Sinabi ni Liang Yandong na ang motibo sa pag-atake kay Kim Jackson ay isang ganap na kakaibang bagay. Napakakaiba na nawala sa sarili ang taong nang aframe ng iba dahil sa kanya, kaya naglakas loob itong gawin ito ng hayagan sa liwanag ng araw. Paggamit ng identity ng isang gynecologist para maengganyo si Kim Jackson, ang salarin ay isang babaeng nakunan. Ipinapalagay ni Liang Yandong na ang asawa ni Kim Jackson, na si Asu ang posibleng breakthrough para sa kaso. Kitang-kita na nawala ng katinuan ang salarin dahil kay Kim Jackson. Kapag nawala ng katinuan ang isang tao, magsisimula silang magkamali at ang pagkakamali ay mag-iiwan ng mga pahiwatig. Si Kim Jackson ang clue na iniwan ng salarin, kaya nag-apply siya para lumahok sa investigasyon ng mag-asawang Kim Jackson. Gaya ng inaasahan, sa pamamagitan ng pagmamasid sa ekspresyon ni Kim Jackson, napagpasyahan ni Liang Yandong na may tinatago ito. Halata na kilala ni Asu ang taong nang aframe ng iba, kaya binigyan siya ng pressure ng pulisya. Bilang resulta, nagbigay si Kim Jackson ng mahalagang lead sa pulisya. Sinabi niya, kilala ng babaeng iyon ang asawa ko. Nang saktan niya ako noong araw na iyon, may sinabi siyang isang pangungusap. Ang lalaking iyon ay ganap na hindi kwalipikadong maging isang ama. Nang marinig ito, pinaghihinalaan ni Asu na ito ang kanyang dating asawa, si Zhang Yifan. Siya ay isang babaeng naghahangad na maging ina, ngunit isinilang siyang may premature ovarian failure. Sa huli, nagkaroon siya ng anak sa wakas, ngunit nakunan siya dahil sa premature placental detachment. Dahil dito, unti-unting nawala ng kontrol si Zhang Yifan sa kanyang emosyon. Sa punto na pagkatapos niyang magpa-abort, baliw siyang nagturok ng gamot para sa ovulasyon sa sarili niya. Sa huli, hindi na ito kinaya ni Asu kaya pinili niyang makipagdiborsyo kay Zhang Yifan. Sa paglipas ng panahon, lalong nawala ng kontrol ang kanyang emosyon. In-frame niya ang isang pasyente sa operating table, kaya napilitan siyang mag-resign sa Lu Zhenking Memorial Hospital. Nang simula ng pulisya na arestuhin si Zhang Yifan, sa pamamagitan ng surveillance camera ng gusali, natuklasan niyang pinalibutan ng pulisya ang lugar. Sinulyapan niya ang fetus sa inkubator at sa huli ay tumakas mula sa pinangyarihan. Nang pasukin ng pulisya ang silid, tanging isang fetus na inalis sa pamamagitan ng cesarean section ang natagpuan. Matapos ihambing, kinumpirma ng pulisya na ito ay anak ng isa sa mga biktima. Isang gabi ilang araw pagkatapos noon, nakita ni Zhang Yifan ang balita sa kalye at nalaman na ginagamot ang sanggol sa Lu Zhenking Memorial Hospital. Upang makita ang sanggol sa huling pagkakataon, palihim siyang pumasok sa ospital sa kabila ng panganib, ngunit natuklasan ng pulisya ang kanyang pagkatao. Walang pag-aalinlangan, inslash niya ang ugat ng pulis gamit ang scalpel, inagaw ang baril at ginawang hostage ang nurse. Pagkatapos, hiniling niyang dalhin siya sa intensive care unit para makita ang sanggol. Nang makita ito, nakipag-usap si Captain Tan para palitan ang sarili niya sa hostage at samahan si Zhang Yifan para makita ang sanggol. Sa sandaling ito, para siyang isang ina, ngunit ginamit niya ang maling paraan para ipakita ang pinakamalaking paggalang ng isang doktor sa buhay ng tao. Lumalabas na si Son Minhui, na nagtatrabaho rin sa ospital, ay lumapit sa kanya dahil may stunted growth ang fetus sa sinapupunan niya. Bukod pa rito, hindi kayang alagaan ng mag-asawa ang sanggol, kaya humingi si Son Minhui ng tulong kay Zhang Yifan para ma-abort ang sanggol. Nang makita ang humihinging mga mata ni Son Minhui at isipin na nakipagdiborsyo ang kanyang asawa dahil sa anak, ayaw ni Zhang Yifan na maulit ni Son Minhui ang parehong pagkakamali. Sa gynecological clinic na iyon, tinulungan niya si Son Minhui na makunan ng iligal. Ngunit kalaunan ay natuklasan niyang nagsinungaling si Son Minhui kung ang munting buhay na pinahahalagahan niya ay isang bagay na hindi matanggap ng babaeng nasa harapan niya, kung gayon ang sarili nilang buhay ay hindi rin nararapat sa anumang paggalang. Sinamantala ni Zhang Yifan ang pagtalikod ni Son Minhui at palihim na isinara ang pinto ng operating room. Ito ang unang pagkakataon na in-frame niya ang ibang tao. Pagkatapos ay ang pangalawa, pangatlo at pang-apat na pagkakataon, sinamantala niya
niya ang mga babaeng gustong magpa-abort. Sinubukan niyang akitin sila sa inabandonang gynecological clinic na ito at sa malamig na operating table, kinuha ang kanilang mga organong nagbibigay buhay. Sa huli, mula sa mga pangyayaring ito, naisip niya na sa isang katawan na hindi karapat-dapat igalang, na iligtas niya ang isang buhay na mahalaga para sa kanya. Ngunit iyon ay isang uri ng puot na gagawin siyang taong pinakagusto niyang i-frame. Hanggang isang araw, nang pumunta siya sa isang mother and baby store para bumili ng baby bottle para sa kanyang anak, hindi inaasahang nakita niya ang kanyang ex-husband at ang kanyang asawa. Hindi napigilan ni Zhang Yifan ang puot sa kanyang puso at nainggit din siya sa kaligayahan ni Kim Jackson. Galit na galit siya nang makita ang ibang tao na nagkakaroon ng kaligayahan na hindi niya maaaring makuha. Sa huli, pinili niyang atakehin ang inosenteng si Kim Jackson para maghiganti. Batay sa pag-amin ni Zhang Yifan, natagpuan ng pulisya ang mga putol na ulo at natitirang bahagi ng katawan ng mga biktima. Sa ngayon, opisyal nang nalutas ang kaso ng seryeng pag-atake sa katawan ng mga buntis. Gayunpaman, nagsisimula pa lang ang malaking pagsasagwatan laban kay Liang Yandong. At ang simula ng lahat ay nagsimula sa isang pribadong pagtitipon isang taon na ang nakararaan. Ang flight attendant ay kusang loob na umupo sa ibabaw ng isang lalaki. Ipinakita ng lalaki na hindi siya interesado at pagkatapos ay sinabihan itong magpalit ng damit. Ngunit habang nagpapalit ang flight attendant, biglang pumasok ang lalaki sa banyo at itinulak ang babae sa salamin. Ang nakatagong kamera na nakakabit sa sulok ay nagbigay ng pulang ilaw. Tahimik na dinampot ng lalaki ang razor at sinimulang gilitan ang likod ng flight attendant. Nagsimulang magpumiglas ang babaeng flight attendant dahil sa matinding sakit habang ang lalaki ay nakatitig sa razor na puno ng dugo. Ang kanyang mukha ay nasisiyahan na parang pinagmamasdan niya ang isang obra maestra. Simula rin sa araw na iyon, biglang nawala sa mundo ang flight attendant na ito. At ang kanyang pagkakakilanlan ay isang kliyente ni Liang Yandong na nagngangalang Gu Yuxing. Upang imbestigahan kung bakit nawala si Gu Yuxing, nakipag-ugnayan si Liang Yandong sa kanyang kasamahan na nagngangalang Fang Kexuan. Ngunit nang dumating si Liang Yandong sa bahay ni Fang Kexuan, natuklasan niyang inatake ito at nakahiga sa isang punang dugo. Bukod pa rito, malupit na inukit ng salarin ang isang pares ng pulang pakpak ng dugo gamit ang isang labaha sa kanyang likod. Nang tatawag na sana si Liang Yandong ng pulisya, dumating din sa pinangyarihan si Liu Zhenghong mula sa West Asian Branch. Hindi makapagpaliwanag si Liang Yandong kaya inakusahan siya ng pang-aabuso sa isang inosenteng babae at dinala sa istasyon ng pulisya para sa isang malubhang krimen. Pinilit ni Liu Zhenghong si Liang Yandong na sabihin ang proseso ng kanyang krimen. Nagsimulang maalala ng kanyang utak ang imahe ng dugo na dahan-dahang dumadaloy sa katawan ni Fang Kexuan. Ang kanyang kakayahang suriin ang mga sitwasyon ay nagbigay sa kanya ng mas objektibong pananaw. Ang misteryosong lalaking nakamaskara ay lumitaw sa likod ni Fang Kexuan. Sa simula, si Fang Kexuan ay medyo kooperatiba, nasanay na siya sa ganitong uri ng mahirap na kliyente. Gayunpaman, biglang naglabas ng labaha ang lalaking nakamaskara. Ang matinding sakit ay nagdulot ng pagpupumiglas ni Fang Kexuan. Kung mas nagpupumiglas ang biktima, mas nasasabik ang taong ng aframe ng iba. Hanggang sa tuluyang nawalan ng malay si Fang Kexuan at humiga sa sahig na parang patag na puting papel. Ngunit dinampot ng baliw na iyon ang labaha at nagsimula ng iba. Sa huli, isang pares ng pulang-pulang pakpak ng dugo ang inukit sa kanyang likod. Nag-imbestiga at tinukoy ni Liang Yandong ang uri ng kriminal na nang-aframe ng ibang tao na malamang na isang taong may mataas na antisocial personality. Ngunit iginiit ni Liang Yandong na siya ang tunay na salarin. Ang hindi inaasahan ni Liang Yandong ay ang paglabas ni Liu Zhenghong ng ulat ng trauma ni Fang Kexuan. Nakakita ang pulisya ng isang buhok na hindi alam ang pinagmulan sa katawan ni Fang Kexuan. Pagkatapos ikumpara ang FED, ito ay ganap na tugma sa kay Liang Yandong, kaya naging rapist siya at dinala sa detention center. Upang patunayan na si Liang Yandong ang naghandlo kay Fang Kexuan, ang utak sa likod nito ay nagbayad ng suhol sa piskal upang targetin si Liang Yandong. Ang mas nakakatakot pa ay pagkatapos makulong si Liang Yandong, nagkaroon ng serye ng mga kaso ng pag-frame ng iba sa Donglin Detention Center. Hindi lang iyon, lahat ng ebidensya na nahanap ng pulisya ay tumuturo sa kanya. Una, si Qian Jiang, na nakulong dahil sa pag-frame ng iba, ay misteryosong nabigti sa rehas ng detention center. Ngunit sa isang sulyap, napagpasyahan ni Liang Yandong na ito ay isang kaso ng pag-frame ng iba at dapat na hindi bababa sa 2 ang salarin. Sa ganitong paraan lang mayangat si Qian Jiang sa rehas, kaya nagmukhang isang suicide case. Lumalabas na matagal nang pinapansin ni Liang Yandong si Qian Jiang. Natuklasan niya na isang buwan nang nakakulong si Qian Jiang, ngunit maaari pa rin siyang patuloy na gumamit ng tinapay sa loob ng kulungan. Ibig sabihin, may isang taong lihim na gumagamit ng tinapay para kontrolin siya. Pagkatapos, nalaman ni Liang Yandong ang isang nakakagulat na lihim mula sa ibang mga bilanggo. Ang dahilan kung bakit nakulong si Qian Jiang ay dahil sa isang rape case na may kasamang pag-frame ng iba at narinig na ang likod ng biktima ay may pasa. Naalala niyang sinabi ni Fang Kexuan sa kanya na ang huling pribadong appointment ni Gu Yuxing ay kasama ang isang pervert na customer. Bilang resulta, malubha siyang nasugatan at pagkatapos noon, biglang nawala si Gu Yuxing sa mundo dahil sa takot. At nang ma-frame si Fang Kexuan, inukit ng salarin ang isang peres ng pakpak na may dugong-dugo sa kanyang likod. Bukod pa rito, si Qian Jiang ay may normal na relasyon sa asawa at ang kanyang ex-wife at mga anak ay bumibisita sa kulungan bawat 2 o 3 araw. Hindi siya akma sa mga katangian ng isang taong nang aframe ng iba na nasisiyahan sa pagdurusa. Ipinapalagay ni Liang Yandong na
umamin si Qian Ziyang para makulong at malamang na binayaran siya para tulungan ang ibang tao na akuin ang kasalanan. Kaya nagplano si Lei Angyandong na akitin si Qian Ziyang para magkaroon siya ng pagkakataong linisin ang kanyang pangalan. Ngunit nang gusto na sana niyang magtanong kay Qian Ziyang, pinatay ito ng gabing iyon para patahimikin. Pagkatapos, kinabukasan, biglang tumunog ang sirena sa bilangguan at pinaupo si Lei Angyandong ng bantay sa sulok. Ang taong nang aframe ng iba ay gustong magtago sa blind spot ng surveillance camera at gamitin ang lubid ni Lei Angyandong. Sa kabutihang palad, may isang taong dumaan kaya napilitan ang salarin na ihinto ang pag-atake at nakatakas si Lei Angyandong mula sa bingit ng kamatayan. Gayunpaman, hindi pa nagtatagal ang taong nang aframe ng iba sa paggawa ng krimen, may isa pang pagpatay na nangyari sa detention center. Inulit ng salarin ang kanyang lumang modus operandi at pinindot ang alarm button habang si Lei Angyandong ay nasa reception room. Pagkatapos ng security check, natuklasan ng bantay na si Muyayan, ang kriminal na nang aframe ng iba ay na-frame. Siya ay sinaksak sa sentido gamit ang isang ballpen at namatay agad sa pinangyarihan. At ang ballpen na ito ay ang parehong ballpen na ginamit sa kaso ng seryeng pag-atake sa katawan ng mga prostitute. Upang tulungan ang pulisya sa pagguhit ng isang analytical map para sa kaso, hiniram ito ni Lei Angyandong kay Renfei. At sa forensic pen, ang mga fingerprint lang nina Lei Angyandong at Renfei ang nakolekta. Maraming hindi pagkakasundo sa pagitan ni Muyayan at Lei Angyandong, kaya kinilala ng pulisya si Lei Angyandong bilang pangunahing suspect. Gayunpaman, tiningnan ni Lei Angyandong ang mga larawan ng pinangyarihan ng krimen. Ginamit niya ang kanyang malakas na kakayahan sa autopsy upang patunayan na ang salarin ay ibang tao. Mula sa kaguluhan sa pinangyarihan, makikita na nag-agawan ang dalawang panig sa loob ng mahabang panahon. Posibleng nasa pabrika siya sa panahon ng security check sa detention center. Hindi magagawa ito nang walang tulong ng bantay, at ito ay maaaring suriin mula sa mga bakas ng paa. Mula sa mga larawan ng bakas ng paa na nakolekta ng pulisya, makikita na may kabuang 3 pares ng bakas ng paa ang naiwan sa pinangyarihan. Una, ang kanbas na sapatos ni Muyayan. Pangalawa, ang rubber-soled na sapatos na ginagamit ng isang profesional. Pangatlo, ang espesyal na sapatos ng bantay. Mula sa pulang pasa sa liig ni Muyayan, makikita na ang taong nang aframe ng iba ay ginamit ang kanyang kanang kamay upang kontrolin ang biktima. Bukod pa rito, hawak ng salarin ang ballpen gamit ang kanyang kaliwang kamay na nagpapahiwatig na kaliwete ang salarin. Sa oras ng insidente, nagkaroon ng power outage sa detention center. Nasa reception room si Lei Angyandong. Pagkaraan ng 3 minuto, dinala siya ng bantay sa assembly area, kaya may 3 minuto lang siya para magawa ang krimen. Ngunit mula sa reception room hanggang sa pinangyarihan ng krimen, aabutin ng hindi bababa sa 8 minuto para tapusin ang pag-frame ng iba at makabalik sa reception room. Kaya, walang oras si Lei Angyandong para gawin ang krimen. At kung gusto mong malaman kung sino talaga ang taong nang aframe ng iba, kailangan mong magsimula sa motibo ng salarin. 2 tao ang namatay at si Lei Angyandong ay inakusahan ng pag-frame ng iba. 3 tao ang inakusahan ng parehong krimen. Ibig sabihin, lahat ay may kinalaman sa pananakit sa mga kababaihan. Batay dito, hinuhusgahan ni Lei Angyandong na ang taong nang aframe ng iba ay dumanas ng parehong kapalaran. Ngunit hindi nakatanggap ng patas na paghatol, kaya nagpa siya ang salarin na gamitin ang vigilante justice upang harapin ang lahat ng rapist at i-frame ang ibang tao. Sa makatuwid, mula sa reverse crime motive para suriin ang detention center, mahahanap ang tunay na salarin. Matagal nang may sagot si Lei Angyandong para sa pulisya. Nang inatake siya, malinaw niyang naramdaman na ang kanang kamay ng salarin ay mas mahina kaysa sa kaliwang kamay. Pagkatapos, sa pamamagitan ng isang eksperimento, natuklasan ni Lei Angyandong na ang sandata sa krimen ay isang 2.5 metro na lubid. At ang ganitong uri ng electrical wire ay madaling makuha ng mga tao. Siya ay si Tan Yongqiang, isang janitor sa detention center. Ang anak ni Tan Yongqiang ay ginahasa at dumanas ng lahat ng uri ng pagdurusa. Nang gusto niyang malupit na i-frame ang kriminal, ang kanyang kanang kamay ay malubhang nasugatan. Ngunit dahil mayaman ang kalaban, ang rapist ay nakatanggap ng isang magaan na sentensya. Ngunit si Tan Yongqiang ay sinentensyahan ng mahigpit na 20 taong pagkakakulong. Ang mas nakakapanlumo pa ay pagkatapos niyang mawala ang kanyang ama, ang tanging motibasyon niya para mabuhay. Ang anak ni Tan Yongqiang ay sa huli ay hindi na nakayanan at piniling magpakamatay. Ramdam na ramdam ni Tan Yongqiang ang kawalan ng katarungan, kaya tumanggi siyang ipagtanggol siya ni Lei Angyandong. Kaya mayroon siyang sapat na motibo para gawin ang krimen ng pag-frame ng ibang tao sa mga kriminal na nag-frame ng iba na sina Qian Ziyang at Muyayan. Pagkatapos ay sinisi niya si Lei Angyandong na nakakulong dahil sa rape na may kasamang pag-frame ng iba. Gayunpaman, hindi niya magagawa ang sunod-sunod na krimen ng pag-frame ng iba sa detention center ng mag-isa. At ang kanyang kasabwat ay dapat na ang bantay dahil ang bantay lang ang makakakuha ng ballpen ni Lei Angyandong. Paano sinusubaybayan ang mga bakas ng paa na naiwan sa pinangyarihan? Ang bakas ng sapatos sa kanang paa ng taong ito ay malinaw na mas malalim kaysa sa kanyang kaliwang paa. Mula rito, hinuhusgahan ni Lei Angyandong na malubhang nasugatan ang kanyang paa. Gaya ng inaasahan, pagkatapos ay pinaalalahanan ng isang big boss sa bilangguan si Lei Angyandong. Noong araw na iyon, may random na inspeksyon. May kinuha ba sa iyo noong nag-brownout? Gayunpaman, sa ilalim ng investigasyon ng pulisya, inamin ni Tan Yongqiang na siya ang gumawa ng lahat ng pag-frame ng iba. Nang ma-stuck ang investigasyon ng kaso, naghanap si Renfei ng impormasyon
impormasyon tungkol sa bantay at ibinigay ito kay Liang Yandong na nagdala ng bagong lead. Dahil sa isang personal na bagay, si Warden Tao Wanyan ay nag-apply ng mahabang bakasyon. At mula sa impormasyon ng tauhan, natuklasan ni Liang Yandong na namatay ang asawa ni Tao Wanyan. Kaya, hinuhusgahan ni Liang Yandong na si Tao Wanyan ang kasabwat. Gaya ng inaasahan, sa pamamagitan ng investigasyon, natuklasan ng pulisya na ang kanyang asawa ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon 2 buwan na ang nakalilipas. At ayon sa medical record, dahil sa matinding depresyon, ang asawa ni Tao Wanyan ay ginamot sa psychiatric ward. Nagpatuloy ang pulisya sa pag-imbestiga at natuklasan na siya ay inabuso sa katawan maraming taon na ang nakalilipas. Kaya, pumunta si Renfei sa opisina ni Tao Wanyan para arestuhin siya, ngunit hindi inaasahang umalis na ito. Lumabas na katatanggap lang ni Tao Wanyan ng isang mensahe na nagsasabing hinahanap siya ng kanyang boss. Agad siyang nag-apply ng leave at umuwi, inutusan ang kanyang anak na babae na mag-empake ng mabilis at maghanda na umalis. Sinabihan din niya ang kanyang anak na babae na huwag dalhin ang kanyang cellphone. Tila may kinatatakutan siya at pagkatapos ay lihim siyang nagtago sa isang hotel kasama ang kanyang anak na babae. Nakita ni Renfei ang duty roster sa opisina. Kinumpirma na si Tao Wanyan ay naroroon sa araw ng power outage at lihim na kinuha ang ballpen ni Liang Yandong sa isang random na inspeksyon. At natuklasan din ni Renfei na ang working badge ni Tao Wanyan ay may mansa ng tinta matapos suriin ng forensic agency. Gayunpaman, ito ang tinta mula sa panulat sa pinangyarihan ng krimen. Upang mahanap si Tu Safnin, umasa si Didet Fai sa contact number sa personal na impormasyon. Hinanap niya ang social media account ng anak na babae ni Tu Safnin na si Tu Van. Lumabas na nag-aaral ang babae sa Idisit High School at mayroon ding kasintahan. Kaya, pumunta si Didet Fai sa Idisit High School at hindi sinasadyang nakita ang kasintahan na bumibili ng pagkain para kay Tu Van. Kinabo ni Didet Fai ang binata at matagumpay na natagpuan ang hotel kung saan nagtatago si Ifnin. Gayunpaman, nang pumasok siya sa elevator, may narinig siyang ingay mula sa labas. Tumakbo si Didet Fei para tingnan at nakita niya si Tu Safnin. Napag-alamang palihim na dinala ni Tu Van ang kanyang cellphone nang hindi sinasabi sa kanyang ama. Ngunit nang makipag-ugnayan siya sa kanyang kasintahan, na-detect ng salarin ang lokasyon ng cellphone. Habang si Tu Van ay lumabas para kumuha ng pagkain, brutal na pinaslang si Tu Safnin at ginawang peking pagkahulog mula sa isang mataas na lugar. Pagkatapos ng pakikipaglaban kay Tu Safnin, nagpadala ng mensahe ang baliw na mamamatay tao sa boss sa likod ng mga eksena. Walang iba ito kundi si Chief T. Raftan, ang executive director ng Tian's Nim Hospital. Pagkatapos marinig ang balita ng pagkamatay ni Tu Safnin, sa wakas ay isiniwalat ni India Vicent ang lahat ng katotohanan. Matapos sakalin si Tin B. Henry hanggang sa mamatay, dinala siya ng dalawa sa railing at nagpanggap na nagpakamatay siya. Nang atakihin nila si Tlags Vimden, hindi nila inaasahang nakita sila ni Aphid. Ginawa itong pagkakataon ni Aphid para takutin sila. Hindi ito matiis ni India Vicent, kaya inilabas niya ang toothbrush mula sa kanyang bulsa. Sa pagkalito ni Aphid, mabilis niyang itinulak ang toothbrush sa sentido nito. Upang sisihin si Tlags Vimden bilang salarin, nagnakaw si Tu Safnin ng panulat mula sa kanya sa ilalim ng pagkukunwari ng isang biglaang inspeksyon. At ang dahilan kung bakit gustong akuin ni India Vicent ang lahat ng krimen ng pambubugbog ay dahil naisip niya ang anak ni Tu Safnin na si Tu Van. Ang kanyang asawa ay inabuso ng kanyang boss at ang kaso ay tumagal ng maraming taon, ngunit sa huli ay natalo sila kaya gusto ni Tu Safnin na maghanap ng hustisya. Sa kasamaang palad, pagkatapos ibigay ang ebidensya sa korte, ang video ng krimen ay nalik na naging dahilan upang magkaroon ng malubhang depresyon ang kanyang asawa. Sa pananaw ni Tlags Vimden, hindi masamang tao sina India Vicent at Tu Safnin. Ngunit ang trahedya na kanilang dinanas kasama ng kanilang kawalan ng pag-asa at ang kawalan ng katarungan ng sistema ng hudikatura ang dahilan kung bakit pinili nilang maging halimaw. Paano may iwan ni Tu Safnin ang kanyang anak na nag-iisa? Nararamdaman ni Didet Fai na may mas malaking plano sa likod ng sunod-sunod na kaso ng pambubugbog. Sa pamamagitan ng kanyang senior na jailer, nakuha niya ang audio recording ng pagbisita sa bilangguan ni Tin Mi Hen. Sa recording, nadiskubre ni Didet Fai na posibleng tumanggap ng pera si Tin Mi Events para akuin ang krimen para sa iba. Mula sa kaso ng pagdismember sa isang buntis at sa kaso ng pambubugbog sa bilangguan, tinulungan ni Tlags Vimden ang pulis ng walang dahilan. Kaya, pumayag si Didet Fai na tulungan si Tlags Vimden na buksan muli ang kaso at bumalik siya sa pinangyarihan ng krimen ni Idag Iexwin. Mula sa testimonya ni Tlags Vimden, nag-isip si Didet Fai mula sa pananaw ng biktima. Nagsimulite siya sa proseso ng pambubugbog ng mamamatay tao. Sa huli, sa ilalim ng kabinet, natagpuan niya ang pinang salarin na naiwan ni Idag Iexwin. Nang ibigay niya ang pin kay Tlags Vimden, hindi na sadyang nakita ito ng isang bilanggo na dating gumagawa ng mga kagamitan. Ayon sa bilanggo, ang pin na ito ay isang AC card ng isang nightclub. Ang mamamatay tao sa kaso ni Tin B. Vengu ay si Daisy sa nightclub na ito. Susunod ay ang mamamatay tao sa kaso ng pagdismember ng buntis. Nang imbestigahan ng pulisya ang ebidensya ng krimen ng impostor na singaanam sa dark web, hindi sinasadyang natuklasan nila ang isang video ng krimen sa mga kaso ni Ngo Dinh Hin at Idan Iexwin. Pagkatapos ng paghahambing, natuklasan ni Didet Fai na ang pirma ng krimen na iniwan ng mamamatay tao sa likod ay katulad ng sa biktima sa kaso ni Tin Mi Hen. Ang website ng dark web kung saan in-upload ang video ay pinangalan ng Watman at ang avatar ng account ay pareho sa pin. Ibang mga palatandaan ang nagpapahiwatig na ang salarin ay maaaring ang administrator ng dark web na ito at tiyak na may kaugnayan siya sa nightclub. Bagaman nasa panganib na labagin ang mga regulasyon ng pulisya,
pulisya. Kinuha pa rin ni Direct Fai ang pin mula sa evidence room at pumunta sa nightclub. Gusto niyang pumunta sa 2nd floor para mag-imbestiga pero hinarang siya ng security guard. Ipinakita ni Direct Fai ang pin at agad na tinawagan ng security guard ang manager. Dahil sa pribadong investigasyon at pagkawala ng mahalagang ebidensya, sinuspinde ni Police Chief ang posisyon ni Direct Fai at kailangan niyang sumailalim sa investigasyon. Nang marating ang balita kay Dennis Vimden, nahanap niya si TTV, isang reporter mula sa Fengchusan. Anak siya ng abogado na nagtanggol kay Yan Vimden. Pinaplano ni Dennis Vimden na ibigay ang numero ng telepono ni Ivan Yixwin sa mga reporter. Sa ganitong paraan, maaaring mapasimulan ang kaso at mapilit ang pulisya na buksan muli ang investigasyon. Sa video, makikita ang figura ng salarin, ngunit hindi matukoy ang pagkakakilanlan dahil nakamaskara siya. Dahil sa sensitibong tiempo, nais ng taong nag-leak ng balita na mamatay si Clarence Vimden. Higit pa rito, ipinahihiwatig niya na ibang tao ang tunay na salarin at sa huli ay nais niyang muling buksan ang kaso. Kailangan nilang hanapin ang nawawalang kliyente, si Ed Hidgisde. Inutusan ni Direct Fai ang AK lead na si Chiu na atakehin ang sistema ng asset ni Ed Hidgisde. Sa pamamagitan ng lagda sa parsela, nalaman ni Chiu kung kailan huling nakatanggap ng parsela ang babae at ang nagpadala ay isang moving company. Pagkatapos nito, pumasok si Chiu sa sistema ng surveillance ng apartment. Pagkatapos ng ilang araw na pagsisiyasat, sa araw na iyon, lumabas sa surveillance camera ng target na kumpanya na lumipat si Ed Hidgisde. Sa pamamagitan ng address ng moving company na naiwan sa email, nahanap ni DTV ang address kung saan nagtatago si Ed Hidgisde. Pagkatapos nito, nagkita ang dalawa kay Ed Hidgisde sa isang tahimik na cafe. Inaasahan nilang magpapatotoo siya sa korte upang tulungan si Clarence Vimden na patunayan ang kanyang pagiging inosente. Ngunit gusto lang niyang mabuhay ng maayos at walang pakialam sa kapalaran ni Clarence Vimden. Ang ex-asawa ni Hidgisde ay misteryosong namatay habang ginagamot sa Kien's Nim Hospital ni DT Rathan. At ang responsable sa operasyon ay si Terence Gittin, ang mamamatay tao sa kaso ng pag-dismember sa buntis. Dahil sa kanya, pinilit ni Clarence Vimden ang ospital na sabihin ang katotohanan, ngunit ang pribadong ospital ay nagbayad kay Hidgisde ng 3 beses sa halaga ng bayad pinsala. Pagkatapos, nakilala ni Hidgisde ang isang abnormal na kliyente sa isang pribadong appointment kung saan palihim siyang kinunan ng larawan ng lalaki. Ang mas kinakatakutan niya ay nang magbayad ang ospital ng bayad pinsala. Ginamit nila ang kanyang mga larawan upang takutin siya para sa isang settlement. Hindi gusto ni Hidgisde na malaman ng kanyang kasalukuyang asawa ang kanyang pagkakanulo, kaya bigla siyang nawala sa mundo dahil sa takot. Ngunit ayaw makipag-areglo ni Clarence Vimden dahil pakiramdam niya ay may seryosong problema ang ospital ni DT Rathan. Nang subukan niyang hanapin si Hidgisde, natuklasan niya na si Ivan Yixwin ay ginahasa at binugbog hanggang sa mamatay at sa huli ay pinagbintangan siya ng walang dahilan. Sa kasalukuyan, sinabi ni Direct Fai kay Hidgisde na ang tinatakasan niya ay hindi si Clarence Vimden, kundi ang ginawa niya. Dahil hindi niya kayang harapin ito, pinili niyang tumakas. Ngayon, mayroon na siyang buhay na gusto niya, ngunit hindi pa nababawi ni Clarence Vimden ang kanyang kalayaan. Sa huli, sa paghikayat ni Direct Fai at DTD, pumayag si Hidgisde na magpatotoo sa korte. Ngunit walang sinuman sa kanilang tatlo ang nakapansin sa isang kahina-hinalang lalaking nakasuot ng suit sa cafe. Tinawagan niya ang isang grupo ng mga lalaking nakaitim para dakpin silang tatlo. Binigyan ng utak sa likod ng lahat si Hidgisde ng 2 pagpipilian. Una, siya, kasama si Direct Fai at DTD ay mamamatay doon. Pangalawa, tatapusin ang nakaraan at pupunta sa korte para kumpirmahin na si Clarence Vimden ang pumatay kay Ian Yixwin. Pagkatapos, itinutok ng lalaking nakasuot ng suit ang baril sa ulo ni Direct Fai. Upang matiyak ang kaligtasan ni Direct Fai at DTD, wala nang nagawa si Hidgisde kundi ang sumama sa sasakyan ng lalaking nakasuot ng suit. Naghahanda siyang pumunta sa korte upang kumpirmahin na si Clarence Vimden ang pumatay kay Ian Yixwin. Dito, dinala at tinali si Direct Fai at DTD sa isang bodega. Plano ng mga salarin na patahimikin siya pagkatapos ng paglilitis. Upang mabigyan si DTD ng pagkakataong magulat ng krimen, sadyang nagtanong si Direct Fai tungkol sa pamilya ng kidnapper. Habang abala ang mga kidnapper sa pagpapahirap kay Direct Fai, sinamantala ni DTD ang pagkakataon at tinawagan ang pulisya. Dumating ang kapitan sa tamang oras at sa huli ay nailigtas sina DTE at Direct Fai. Sa kabilang panig, nagsimula na ang paglilitis. Ito ang huling paglilitis ni Clarence Vimden. Ang huling paglilitis na ito ang magdedesisyon kung siya ay nagkasala o wala. Inakusahan ng taga-usig na nang namatay si Ian Yixwin, si Clarence Vimden lang ang nasa pinangyarihan. Bukod pa rito, ayon sa testimonya ng waiter sa cafe, nagkaroon ng alitan sina Clarence Vimden at Ian Yixwin bago nangyari ang insidente. Ang mas mahalaga, ipinakita ng ulat ng autopsy mula sa GA branch na ang hindi kilalang buhok na natagpuan sa katawan ni Ian Yixwin ay tumugma sa CE ni Clarence Vimden. Ang ebidensya ay sapat na upang kumpirmahin na si Clarence Vimden ang pumatay kay Ian Yixwin. Sa sandaling ito, sinamahan ng lalaking nakasuot ng suit si Ngudin Githin sa korte.
Nang makita ang saksing hinahanap niya, nagkaroon si Gladys Vimdinhi ng masamang pakiramdam. Pagkatapos, ipinakita sa korte ang video ng krimen ni Idan Swin. Nang tanungin ng korte si Ngudinghin kung ang lalaki sa video ay nasa korte, nanahimik siya ng matagal. Sa sandaling ito, biglang sumugod si Didet Fai sa korte, at doon lang nagkaroon ng lakas ng loob si Ngudinghin na sabihin ang totoo. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang jacket, inilalantad ang peklat na ayaw niyang pag-usapan. Salamat sa testimonya ni Ngudinghin, sa wakas ay nalinis ang pangalan ni Gladys Vimdinhi at nakabalik siya sa isang ganap na malayang buhay. Ang susunod na hakbang sa kanyang plano ay hanapin ang tunay na salarin. Nang gabing iyon, sumakay ang isang sikat na internet celebrity sa isang sports car. Sa nakikitang pogi at mayaman na lalaki sa driver's seat, naramdaman ng internet celebrity na nakahuli siya ng malaking isda. Ngunit ang mayamang binata ay humiling sa kanya, nag-aalok ng dobleng halaga at gustong pumunta sa bahay niya. Dahil naramdaman ang panganib, tinanggihan siya ng celebrity sa pamamagitan ng paggamit sa kanyang kaarawan bilang dahilan. Ngunit nang bumaba siya ng kotse, palihim na kinuha ng binata ang baseball bat. Pagkatapos ay binugbog niya ang ulo ng internet celebrity hanggang sa mawalan ito ng malay. Nang magising siya, natuklasan niyang nakatali ang kanyang mga kamay sa isang shelf at mayroon siyang kung ano sa bibig kaya hindi siya makasigaw. Sinubukan niyang kumawala mula sa mga posas, ngunit hindi sapat ang tibay ng shelf. Maingat na pumunta ang internet celebrity sa sala at nakita niyang nakakandado ang pinto mula sa labas kaya hindi niya ito mabuksan. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang pulisya. Ang kanyang tawag sa pulis ay tinanggap ng Pisensdung branch. Biglang narinig ang boses ng mayamang binata mula sa labas ng pinto na ikinatakot ng internet celebrity. Pinayuhan siya ng pulis na huwag patayin ang tawag at maghanap ng ligtas na lugar para itago ang cellphone. Sa sandaling ito, pumasok na si Yi Dithie mula sa labas ng pinto, habang ang internet celebrity naman ay nagtatago sa ilalim ng kama, pinipigilan ang kanyang hininga. Nilaro nila ang larong pusa at daga, ngunit biglang nahulog ang isang maskara at sinundan ito ng isang sigaw. Kinalagkad ng mayamang binata ang internet celebrity at inihagi sa bathtub. Hinawakan niya ang ulo nito at inuntog sa dingding hanggang sa mawalan ito ng malay. Gusto niya ang ganitong klaseng pambubugbog dahil nagbibigay ito sa kanya ng kakaibang kasiyahan. Ang mayamang binata ay nakasuot ng maskara sa mata. Siya ang sikat na dark web owner, si Watman. Ang kanyang tunay na pangalan ay Dithie, ang tanging anak ng may-ari ng Byzantium Hospital, si Dithie Ravdan. Siya rin ang administrator ng live streaming chat room sa dark web. Kinuha ni Dithie ang isang labaha at sinimulan ang kanyang masamang likha, tulad ng ginawa niya kay Ida Swin. Ang mga pakpak ay iginuhit gamit ang sarsa sa likod ng internet celebrity. Sa pagkakataong ito, na-trace ng pulisya ang ihi ng cellphone at mabilis na kinubkob ang target na gusali. Ngunit nang pasukin ng pulisya ang target na silid, isang maskara na lang ang naiwan sa pinangyarihan. At ang internet celebrity ay naghihingalo na may mga pakpak na gawa sa sarsa sa kanyang likod. Pagkatapos, tinawagan ng pulisya ang surveillance ng gusali at natagpuan ang isang lalaki na pinaghihinalaang nakamaskara. Habang kinukuyog ng mga tao ang lalaking ito, sinundan ng bagong dumating na deputy chief ang mga bakas sa lupa at matagumpay na naipit ang nakamaskarang lalaki sa rooftop. Sa kabilang banda, batay sa kanyang sariling investigasyon, tinukoy ni Gladys Vimdinhi na tatakas ang nakamaskarang lalaki mula sa rooftop. Kaya, agad din niya itong hinabol sa lugar na ito. Sa una, pinakalma ni Gladys Vimdinhi ang kanyang emosyon, ngunit nang banggitin ni Enghe ang kanyang mga magulang, biglang nag-convulse si Dithie. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang mga kamay at lumipad mula sa rooftop. Nag-akalang patay na siya, ngunit sa isang himala, nakaligtas si Dithie. Bumasag ang kanyang mga tadyang at tumusok sa kanyang puso, na halos tumigil sa pagtibok. Ngunit si Dithie Ravdan, ang executive director ng Byzantium Hospital, ay nag-utos sa mga doktor. Ano man ang mangyari, dapat nilang tiyakin na mabubuhay si Dithie. Matapos ang masusing pag-uusap, nagplano silang magsagawa ng heart transplant. Ang dahilan kung bakit lubhang mahalaga si Dithie kay Dithie Ravdan ay dahil ang apelyido ni Dithie ay Ins at hindi Dithie. Ang trahedya ng pamilyang ito ay isa sa mga dahilan kung bakit naging halimaw si Dithie. Matapos itatag ni Dithie Ravdan ang ospital, natuklasan niyang nagtaksil ang kanyang asawa sa kanyang kanang kamay, si Afi Tuitian. Maginhawang nabubuhay, si Dithie ay hindi rin niya totoong anak na hindi matanggap ni Dithie Ravdan. Ngunit dahil bagong tatag pa lang ang ospital, ang paglalabas ng iskandalo ay malaki ang epekto sa reputasyon. Wala siyang ibang magawa kundi tanggapin ang pagtataksil at lunukin ang galit. Ngunit si Dithie Ravdan ay naging sobrang bayolente. Kaya, noong bata pa si Dithie, tila walang pagmamahal ang kanyang ama. Sa tuwing inaabuso ang kanyang ina, palaging nagtatago si Dithie sa likod ng maskara. Sinubukan ng kanyang ina na magpakamatay ng maraming beses, ngunit hindi siya nagtagumpay. Dahil dito, ibinigay niya ang lahat ng kanyang pagmamahal sa kanyang anak na sinasabing dapat itong mabuhay ng malaya. Ang ganitong abnormal na relasyon ng magulang anak ang naging sanhi kung bakit hindi kumilos ng normal si Dithie. Sa pamamagitan ng kanyang ina, natutunan niya kung paano makipagkita sa mga kababaihan. Ang pinakamahirap na bagay ay hindi niya kinaya ang ganitong buhay, kaya nag-empake siya at nagplano na umalis, ngunit nahuli siya ng kanyang anak. Naramdaman ni Dithie na gusto rin siyang iwan ng kanyang ina, tulad ng ginawa ng kanyang ama. Kaya, patuloy siyang gumagawa ng mga matinding hakbang, gustong gawin ang parehong bagay tulad ng kanyang ama.
Sa huli, nahulog ang ina sa sarsa at nanatiling hindi gumagalaw. Upang mabayaran ang utang sa mag-ina, pinatay ni A.C. Twitien si D.T. Rathan at inagaw ang ospital. Inanunsyo rin niya sa media na nagpakamatay si Chen D.T. At upang pasalamatan si D.T. Rathan sa kanyang pagsuporta, inampo ni A.C. Twitien si D.T. Higit pa rito, hindi talaga namatay si Chen D.T. dahil ginawa ni A.C. Twitien ang lahat para iligtas ang kanyang buhay. Pagkatapos, ginawa niyang vegetative state si Chen D.T. at inilagay sa isang lihim na lugar sa ospital. At sa tuwing nagkakasala si D.T., magpapadala si A.C. Twitien ng mga tao para tulungan siyang linisin ang pinangyarihan o magbayad sa isang tao para akuin ang krimen. Mag-imbento ka man ng isang dahilan para sa pang-aabuso sa kabataan sa paaralan o magbayad sa isang tao sa sistema ng hudisyal, ipinakita ng katotohanan na hindi sapat ang panggagahasa upang mapatay si Tlads Vimden. Gayunpaman, ang insidente ay sa huli ay nabunyag na ikinagalit ni A.C. Twitien. Matapos ang paglilitis, ang police car na naghahatid kay Tlads Vimden ay malakas na binangga ng isang kakaibang truck. Ang mamamatay tao ay nagmaneho palayo ng walang bakas. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Tlads Vimden. Pinaghihinalaan ni Didefy na ang lalaking sanhi ng aksidente ay kabilang sa parehong grupo ng mga taong nangidnap sa kanya noon. Ayon sa footage mula sa dashcam, tumakas ang salarin mula sa pinangyarihan gamit ang isang off-road na motorsiklo. Matapos suriin ang kifi sa mga kalapit na kalsada, natuklasan ni Tew na ang patutunguhan ng motorsiklo ay patungo sa isang daungan. At ayon sa investigasyon ni DTV, mayroong isang junkyard malapit sa daungan. Una, sinubaybayan ni Didefy ang junkyard mula sa security guard hanggang sa kifi. Sa sandaling ito, bigla niyang nakita ang isang tao na sumisira sa ebidensya. Ngunit nang palibutan ng pulisya ang kabilang panig, natuklasan nilang si E.E. ang taong ito. Iyon ang unang araw niya sa Kensdong branch. Ayon kay Zen E.E., hinahanap din niya ang mamamatay tao na nagmamaneho ng motorsiklo. Ngunit habang hinahabol niya ang isang kahina-hinalang lalaki, bigla siyang pinabagsak ni Didefy mula sa likod. Ngunit noong araw ng kidnapping, napansin ni D.T. ang bakas sa pulso ng kidnapper. Nakita niya ito nang imbestigahan niya ang isang gang. Matapos suriin ang mga lumang datos ng investigasyon, natuklasan niya ang isang sikreto. Ang lalaking nakasuot ng suit na responsable sa kidnapping ay si Digyadyu, na lumaki kasama ang kanyang lola. Umalis siya sa gang 3 taon na ang nakalilipas at naging kidnapper na humihingi ng ransom at mamamatay tao. Sinuri ni Tlads Vimden ang dahilan kung bakit nasa daungan si Digyadyu. Tiyak na may nag-ayos na tumakas siya at magpakita sa kamera. Sinimula ng pulisya na itap ang cellphone ni Digyadyu at natuklasan na sa gabing iyon, nang balak niyang tumakas at magpakita sa kamera, tumawag pa rin siya sa kanyang lola para magpaalam. Sa pamamagitan ng lokasyon, nahanap ng pulisya ang pinagtataguan niya. At sa sandaling ito, nagkataong kumakain sina Van Heffy at ang police chief sa bahay ni A.C. Twitien. Nang matanggap ang balita, agad na ipinagbigay alam ni A.C. sa police chief na natagpuan na nila ang lokasyon ni Digyadyu. Pagkatapos, nagmamadali siyang pumunta sa pinangyarihan para asikasuhin ito. Ngunit ang ekspresyon ni A.C. Twitien ay napakagulo. Mabilis na kinubkob ng pulisya ang target na gusali, ngunit biglang sumugod si A.C. Gusto niyang makipag-negotiate ng mag-isa kay Li Jiayao. Batay sa kanyang pagsusuri kay Li Jiayao, nagpalit siya ng maraming gang sa loob ng maraming taon. Ipinapakita nito na napakababa ng kanyang loyalty. Kung makikipag-usap ka sa kanya tungkol sa pagbawas ng kanyang sentensya, maaaring ibunyag ni Li Jiayao ang taong nasa likod niya. Sumang-ayon si Captain Tan kay Yang Gulu, ngunit nang pumasok siya sa gusali, natuklasan niyang nakremate na si Li Jiayao upang patahimikin siya. Sa sandaling iyon, biglang inatake ng isang misteryosong gunman ang isang pulis na nagbabantay sa likod. Dahil din dito, muling naputol ang investigasyon sa suspect. Upang mahanap ang ebidensya ng krimen ni Lucky, hinalughog ng pulisya ang kanyang bahay. Ngunit sa razor, na pinaghihinala ang ginamit na sandata sa pag-cremate sa iba, walang nakitang fingerprint. Ang bahay ay lalong malinis, halatang may tumulong kay Lucky na linisin bago dumating ang pulisya. At ang tanging bagay na natagpuan ay isang horror comic book na nakatago sa ilalim ng kama. Ang nakaguhit dito ay ang marka ng krimen na hugis paru-paro. Wala nang nagawa ang pulisya, kundi humingi ng tulong kay Lei Angyandong. Ayon sa pagsusuri ni Lei Angyandong, ang mga taong sunod-sunod na nag-cremate ng iba, tulad ni Lucky, ay karaniwang kumukolekta ng mga ari-arian ng biktima bilang tropeo. Bukod pa rito, ang tropeo ay karaniwang nakatago sa isang lugar kung saan ang taong nag-cremate sa iba ay nakadarama ng seguridad at maaaring matandaan anumang oras. Tinukoy ni Lei Angyandong na ang tropeo ay nakatago sa bahay ni Lucky. Nang makarating siya sa bahay ni Lucky, agad niyang inilagay ang sarili sa paningin nito. Sinundan niya ang amoy ng toyo sa katawan ni Lucky papunta sa banyo at nakita si Lucky na hinuhugasan ang ebidensya ng krimen sa kanyang katawan. Pagkatapos, pumunta si Lei Angyandong sa kwarto. Ngunit nang mawala ang kasiyahan, isang matinding kawalan ang bumulwak. Naging balisa muli si Lucky at nagsimulang maghanap ng isang bagay upang ipagpatuloy ang kasiyahan. At ang mga di malilimutang detalyeng iyon ay ang mga tropeo na kinolekta ni Lucky. Nakita ni Lei Angyandong ang isang pasilyo sa tabi ng kwarto at pagkatapos ay natuklasan nila ang isang lihim na silid sa dulo ng pasilyo. Sa huli, natagpuan ng grupo ang 3 talim na may natitirang toyo na nakatago sa isang transparent na tubo sa lihim na silid. Matapos suriin ng forensic agency, kinumpirma na ito ay sina Nguyen Mo Hin, Foong Kaksuyen at ang biktima ng kaso ni Ken Ziang. Ang katotohanan sa likod ng kasong paru-paro na iginuhit gamit ang toyo ay sa wakas ay nabunyag, ngunit hindi masaya si Lei Angyandong.
Pumunta siya sa kanyang kaibigang si Xuday, isang forensic doctor, at hiniling na tulungan siyang imbestigahan ang isang bagay. Ang unang ulat ng pagsusuri sa pinsala ni Idan Yilixwin noong taong iyon ay hindi nagbanggit ng paghahanap ng buhok sa katawan ni Idan Yilixwin. Walang ebidensya na ang salarin ay si Leang Yandong. Gayunpaman, matapos hilingin ng pamilya ang isang muling pagsusuri, ang pangalawang ulat ng pagsusuri ni Idan Yilixwin ay nagpapakita ng hindi maipaliwanag na paghahanap ng FET ni Leang Yandong. Nagduda siya na ang problema ay nasa Lucidid Vents ng West F Branch. Gaya ng inaasahan, nalaman ni Xuday mula sa kanyang mga kaibigang forensic sa West Asia Branch. Ang unang pagsusuri sa pinsala noong taong iyon ay ginawa sa isang pampublikong ospital. Gayunpaman, hindi tinukoy sa ulat ang partikular na salarin at hindi ito tinanggap ng pamilya. Pagkatapos, sinunod ng pamilya ang payo ni Lucidid Vents na pumunta sa Luzhenking Memorial Hospital para sa isang muling pagsusuri. Dahil sa paglipat ng ospital, hindi maipaliwanag na natuklasan ang bagong ebidensya. Napagpasyahan ni Leang Yandong na nasa kay Lucidid Dengo ang problema. Ngunit sino ang sumuhol kay Lucidid Vents para iparatang ang krimeng ito kay Leang Yandong? Lumalabas na mayroong isang taong nasa likod ni Luki na tumutulong sa kanya na linisin ang kanyang gulo. Bilang karagdagan, maraming iba pang pahiwatig ang tumuturo sa Luzhenking Memorial Hospital. Tinukoy ni Leang Yandong na si Muk Suisong ang nasa likod ng lahat. Kasabay nito, sa kabilang panig, mayroong maasahang dokumento si Feng Zushan. Sa construction site ng bagong Luzhenking Hospital, may nangyaring aksidente sa trabaho. Ang kakaiba ay hindi lamang walang lumabas na balita, kundi ang nasaktang migranteng manggagawa ay biglang nawala. Lihim na inimbestigahan ni Lisiki at natuklasan na ito ay isang kaso sa loob ng isang kaso. Pagkatapos ng malalim na pagsisiyasat, natuklasan ni Lisiki ang isang nakakatakot na sikreto. Mayroong iligal na transaksyon sa pagitan ng Luzhenking Memorial Hospital at ng mga migranteng manggagawa. At ang taong gumaganap bilang tagapamagitan sa pagitan ng dalawang panig ay marahil ang Eastlyn Migrant Workers Organization. Sa ngayon, ang ulat tungkol sa kaso ni Idan Yilixwin ay naiba. Ang pinagmulan ng mga organo ay may problema at tinatakpan din ang mga krimen ni Luki. Lahat ng ito ay may kinalaman sa Luzhenking Memorial Hospital at ang nagkokontrol sa lahat ay si Muk Suisong. Upang makahanap ng ebidensya na nagpapatunay na ang ospital ay iligal na nagbebenta ng mga organo, hinanap ni Leang Yandong si Zhang Yifan, isang serial killer sa kaso ng pagputol ng katawan ng isang buntis. Ang asawa ni Mo Si-hin noon, matapos maoperahan sa Luzhenking Hospital, ay misteryosong namatay ng biglaan. At ang siruhano noon ay walang iba kundi si Zhang Yifan. Dahil din dito kaya naging abogado ni Mo Si-hin, si Leang Yandong. Si Zhang Yifan ay hindi masamang tao sa kalikasan at walang pakiramdam ng pagkakasala. Ngunit isang ina na pumili ng maling paraan ng pagmamahal sa kanyang anak. Mukhang hinihintay niya ang araw na ito, ang araw na may makakatuklas sa masasamang bagay na nakatago sa Luzhenking Hospital. Sa wakas, mayroon nang nakapansin nito upang mailantad niya ang lahat. Ayon sa salaysay ni Zhang Yifan, illegal ang pinagmulan ng mga organo. Sinabi niya kay Leang Yandong na pag-aralan ang floor plan ng ospital dahil mayroong lihim na espasyo sa basement. Kailangang kunin ang kalahating asul at kalahating puting sensor card mula kay Muk Suisong o sa kanyang assistant upang makapasok. Naglalaman ito ng lahat ng katotohanan na gustong malaman ni Leang Yandong. Upang mahanap ang lihim na espasyo, gumawa si Leang Yandong, Renfei, at Lisiki ng isang plano. Bumaba si Renfei sa emergency exit sa unang palapag upang mag-imbestiga habang nagsimulang maghanap si Leang Yandong mula sa parking lot. Sa ganitong paraan, naghiwalay sila upang hanapin ang pasukan sa lihim na espasyo. Samantala, si Lisiki ay inatasang subukang makuha ang sensor card. Ginamit niya ang pagkakataon ng pagbili at pagbibenta ng mga organo at humingi ng isang panayam upang makapasok sa opisina ni Muk Suisong. Gayunpaman, si Muk Suisong ay napakaingat at laging inilalagay ang sensor card sa ilalim ng kanyang paningin. Sa kabutihang palad, nakaisip si Lisiki ng paraan upang harapin ang tusong taong ito. Walang nakakaalam na mayroon siyang makina na maaaring kopyahin ang numero ng card. Ginamit niya ang pagkakataon habang nasa elevator kasama ang assistant at lihim na sinimulan ang programa sa pagkopya. Pagkatapos ay nagpanggap siyang mayroon siyang bato sa kanyang sapatos at ibinato niya ang kanyang backpack sa assistant ni Muk Suisong at matagumpay na nakuha ang sensor card. Sa kabilang banda, natuklasan ni Renfei na ang emergency exit sa ikatlong palapag ay nangangailangan ng sensor card upang makapasok. Kasabay nito, natuklasan din ni Leang Yandong na mahigpit na binabantayan ang pasukan sa ikatlong palapag. Sa huli, tinukoy ni Leang Yandong na ang lihim na espasyo ay nasa ikatlong palapag. Sinunod ng tatlo ang orihinal na plano upang makumpleto ang kanilang misyon. Si Leang Yandong ay inatasang guluhin ang mga gwardya habang sinamantala naman ni Renfei ang pagkakataon na pumasok at hanapin ang pasukan sa lihim na espasyo. Napansin niya na ang material ng dingding ay kakaiba sa isang lugar at mayroong isang espasyo kung saan may pulang ilaw. Kaya naman, inakala niya na tiyak na iyon ang lokasyon ng sensor door. Ngunit sa sandaling ipinadala ni Lisiki ang sensor card, nahuli silang dalawa ng mga gwardya. Sa kabutihang palad, naghanda na si Leang Yandong ng plano para sa pinakamasamang sitwasyon. Dahil pulis si Renfei, hindi pa nangangaha si Muk Suisong na harapin siya ng hayagan. Kaya naman, maaari siyang matapang na sumulong upang pigilan ang mga gwardya. Sa ganitong paraan, maaaring samantalahin ni Lisiki ang pagkakataon na pumasok sa lihim na espasyo. Gaya ng inaasahan, mayroong isang kuweba sa lihim na espasyo. Puno ang morgue ng mga katawan ng mga migranteng manggagawa at lahat sila ay kinuha ang mga organo. Sa loob, nakita rin ni Lisiki ang isang lalaki na nagsasagawa ng operasyon. Agad niyang naitala ang ebidensya gamit ang kanyang mga salamin na may recording function. Dinala niya si Lisiki
Sa ganitong paraan, hindi mapupunta ang ebidensya sa kamay ng ospital. At si Lee Ang-yandong, bilang isang abogado, ay madaling maipagtanggol si Lee Si-ki. Ngunit nang bumalik si Lee Si-ki sa istasyon ng pulis, wala siyang sinabihan kahit ano. Hindi lang iyon, lihim pa niyang itinago ang nakuhang footage dahil mas komplikado ang sitwasyon kaysa sa inaakala niya. Ang kasong ito ay may kinalaman sa interes ng maraming tao, kaya hindi siya nangahas na ibigay ang ebidensya ng ganoon lang. Natatakot siya na baka suhulan ni Mok Swisong ang pulisya at si Lee Ang-yandong ay hindi na isang pulis. Makikita na masyadong matigas ang ulo ni Lee Si-ki pagdating sa hustisya at mga kaugnay na issue. Hindi niya ito masabi kay Renfei at Lee Ang-yandong dahil natatakot siyang baka mapahamak sila. At kung may mangyari, ang katotohanan ay mananatiling nakabaon magpakailanman. Kaya naman, gusto niyang ibigay ang ebidensya sa isang taong mapagkakatiwalaan at mapoprotektahan sila. Gaya ng kanyang kinakatakutan, may isang tao sa istasyon ng pulisya ang lihim na nag-abiso kay Mok Swisong. Sa pagtanggap ng impormasyon, inayos ni Mok Swisong ang kanyang pinakamahuhusay na subordinates. Pagkatapos, ipinadala niya ang baliw na mamamatay tao na si Lin Kai-chen upang asikasuhin ito. Pagbalik ni Lee Si-ki kay Feng Zhoushan, agad niyang in-upload ang nakuhang ebidensya sa cloud. Pagkatapos ay ipinadala niya ang download link at ang password upang ma-access ang link sa isang misteryosong tao. Ngunit nang umalis siya sa opisina, biglang nawala ng kuryente ang buong gusali na ikinatakot niya at nagpatakbo siya pababa sa sahig. Sa sandaling iyon, biglang may isang anino na dumaan sa likuran niya. Nang matuklasan ni Renfei at Lee Ang-yandong na mayroong kakaiba at tumakbo sila papasok sa gusali. Ang tanging nakita lang nila ay ang work GC ni Lee Si-ki sa pasilyo. Matapos mahuli ni Lin Kai-chen si Lee Si-ki at kunin ang impormasyong nakatago sa kanyang salamin, dinala niya si Lee Si-ki sa isang abandonadong pabrika. Pagkatapos bumalik sa istasyon ng pulis, sinimulan ni Renfei ang investigasyon sa pagkawala ni Lee Si-ki. Matapos suriin ang mga talaan ng tawag ni Lee Si-ki, natuklasan nila na ang huling mensahe na ipinadala niya kay Feng Zhoushan ay ipinadala kay Captain Tan. Agad na nawala ng katinuan si Renfei at tinanong si Captain Tan kung bakit siya kinontak ni Lee Si-ki bago siya nawala at kung ano ang mensaheng ipinadala niya. Nagmatigas si Captain Tan at nanatiling tahimik pagkatapos ay tumingin siya kay Yang Gulu. Iniiwasan ni Yang Gulu ang tingin ni Captain Tan at sa sandaling iyon, nagkaintindihan na silang dalawa. Nagsimula ring maghinala ang mga miyembro ng koponan at hindi na sila nagtitiwala kay Captain Tan. Kaya naman, kailangan ni Captain Tan na mag-imbestiga ng mag-isa. Sa pamamagitan ng dashcam ng isang kotse, natuklasan ang isang kahina-hinalang truck. Natagpuan ni Captain Tan ang truck at nahanap ang toyo ng kidnapper sa loob ng sasakyan. Lumalabas na ang huling mensahe na ipinadala ni Lee Si-ki ay ang link at password para kay Captain Tan. Pinili niyang magtiwala kay Captain Tan dahil nangako rin si Captain Tan na poprotektahan sina Renfei at Lee Ang-yandong. Ang dahilan kung bakit hindi siya nagsalita ay dahil natuklasan niya na mayroong isang tao sa puwersa ng pulisya na maaaring isang undercover na pulis. Kasabay nito, sa kabilang banda, nagsimulang maghanap si Lee Ang-yandong ng ebidensyang iniwan ni Lee Si-ki. Ayon sa may-ari ng Feng Zhoushan, maaaring in-upload niya ang data sa cloud. Ngunit nang buksan niya ang file ni Lee Si-ki, natuklasan niyang walang laman ito. Sa kabutihang palad, nalaman ni Lee Ang-yandong mula sa ama ni Lee Si-ki na mayroon siyang ugali na magsulat ng diary. Sa huli, mula sa diary ni Lee Si-ki, nakahanap si Lee Ang-yandong ng isang litrato nila ng kanyang ama. Ang mahalaga, sa likod ng litrato ay ang network drive address chain. Binuksan ni Lee Ang-yandong ang network drive link, ngunit naka-password ang folder. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang doorbell ng law firm at ang dumating ay walang iba kundi si Captain Tan. Bago iyon, nagpadala siya ng mensahe kay Renfei para magkita sila sa opisina ni Lee Ang-yandong at balak niyang sabihin sa kanya ang katotohanan. Ngunit sa galit, hindi napansin ni Renfei ang mensahe ni Captain Tan. Kinuha ni Captain Tan ang ulat ng toyo sa truck at sinabi ito kay Lee Ang-yandong. Ang taong nangidnap kay Lee Si-ki ay lumitaw din sa video na itinuturing na ebidensya at ang taong ito ay may kaugnayan sa shooting incident sa Amerika noong taong iyon. Sinabi ni Captain Tan kay Lee Ang-yandong na ang dahilan kung bakit niya piniling kumilos ng palihim ay dahil ang mga bagay sa lihim na espasyo ay may malaking epekto. Pinaghihinalaan niya na ang organ transplant ay may kinalaman sa maraming matataas na opisyal ng pulisya. Hindi siya nangahas na kumilos ng padalos-dalos at hindi siya nagtitiwala na maaaring makatarungan ang paghawak ng pulisya sa kaso. Ngunit habang nag-uusap silang dalawa, isang pamilyar na sniper rifle sa malayo ang handa ng barilin. Pinuntirya niya si Lee Ang-yandong, ngunit mabilis na nakita ni Captain Tan ang mga pulang tuldok. Nang makita ito, tinulak niya si Lee Ang-yandong upang bumagsak, ngunit ang bala ay tumago sa kanyang dibdib. Nang matanggap ni Renfei ang mensahe at tumakbo siya papunta, wala nang hininga si Captain Tan. Tinupad niya ang kanyang pangako na protektahan sina Lee Ang-yandong at Renfei sa kanyang sariling buhay. Sa sandaling ito, sinisisi ni Renfei ang sarili niya at labis siyang nagsisisi. Niyakap niya si Captain Tan at umiyak ng malakas. Ito ay isang kakilakilabot na mass shooting rampage. Ang mga sniper na nagkukunwari bilang Santa Claus ay nagsuot ng maskara ng multo at sumama sa karamihan. Pinili nila ang pinakamagandang posisyon sa pagbaril, ikinabit ang sniper rifle, binuksan ang teleskopyo, at pinuntirya ang dibdib ng mambabatas. Ang malakas na putok ng baril ay umalinggaw at ang target ay bumagsak sa lupa kasabay ng mga sigaw. Noong bata pa si Renfei, nagsimulang tumakbo ang kanyang ina nang biglang tumagos ang isang bala sa kanyang katawan. Walang magawa si Renfei kundi tumayo at umiyak ng malakas habang nakikita
makikita ang kanyang ina na walang galaw na nakahiga. Isang magkasintahan na nagtatago sa malapit ang nakakita sa eksena. Sa kabila ng panganib, bumalik ang lalaki at binuhat si Renfei, habang ang kanyang kasintahan naman ay iginiit na dalhin din ang ina ni Renfei. Matapos aliwin ni Liang Yandong si Renfei na umiiyak ng malakas at hirap huminga. Nang babalik na siya para sunduin ang kanyang kasintahan, isang malupit na bala ang tumago sa dibdib ng kanyang kasintahan. Ito ang brutal na mass shooting sa Christmas Festival 12 taon na ang nakakaraan. Dapat sana ay isang mapayapang gabi ng Pasko. Ngunit dahil sa isang baliw, di mabilang na pamilya ang nasira. Ang ina ni Renfei at ang kasintahan ni Liang Yandong ay parehong namatay sa trahedyang ito. Ngayon, ang baliw na mamamatay tao na pinaghihinalaang nag-shoot sa Amerika ay lumitaw muli. Upang protektahan si Liang Yandong, pumanaw na si Captain Tan. Ang sakripisyo ni Captain Tan ay nagpahiwatig kay Liang Yandong na laging isang hakbang na nauna sa kanila ang kalaban. Nagsimula siyang maghinala na mayroong isang pulis na undercover sa puwersa ng pulisya. Upang ipaghiganti si Captain Tan, iginiit ni Renfei na ipadala ang video na ni-record ni Lee Siki kay Yang Gulu. Hiniling niya sa Police Academy na mag-issue ng warrant upang salakayin ang Luzhen King Hospital para maghanap ng ebidensya. Ngunit tinanggihan ni Yang Gulu ang hiling ni Renfei na sinasabing kulang ang ebidensya. Pagkatapos, nakita ni Renfei na si Lin Kai-chen ay lumitaw din sa video at siya ang suspect na dumukot kay Lee Siki. Kailangan lang ng 2 puntong ito para makakuha ng search warrant, ngunit nagpakita si Yang Gulu ng death certificate. At ang unit na naglabas nito ay ang Luzhen King Memorial Hospital. Dahil sa liver cancer, 1 taon bago ang shooting sa Amerika, ay dineklara ng ospital na patay na si Lin Kai-chen. Ang mas lalong nagduda kay Liang Yandong ay kung bakit kinuha ni Yang Gulu ang ebidensya. At kinumpiska ang telepono ni Captain Tan kung saan nakaimbak ang video na ebidensya. Gaya ng inaasahan, pagkatapos, nakatanggap si Mok Suisong ng isang mensahe. Binalaan siya ng kabilang panig na dahil sa pagpanaw ni Captain Tan, hindi na maitatago ang insidente. Upang ganap na malutas ang problema, nagpa siya si Mok Suisong na gamitin si Lin Kai-chen bilang pain. Pagkatapos, ginamit niya si Lee Siki upang maakit sina Renfei at Liang Yandong upang iligtas siya. Sa huli, ginamit niya ang pagkakataon upang i-cremate silang dalawa upang maiwasan ang anumang problema sa hinaharap. Ngunit nang inabangan ni Lin Kai-chen sa katapat na gusali, natuklasan niyang si Liang Yandong lang ang dumating. Sa sandaling pumutok siya, dumating si Renfei sa tamang oras at pinabagsak siya. Lumalabas na si Liang Yandong ay nagplano na ng perpekto mula pa sa simula. Ang construction site kung saan nakakulong si Lee Siki ay may isang abandonadong gusali sa tapat nito. Si Lin Kai-chen, na dating nasa Special Forces at dating sniper, ay tiyak na mag-aabang sa katapat na gusali. Kaya, ginamit ni Liang Yandong ang kanyang sarili bilang pain para makuha ang atensyon ni Lin Kai-chen. Samantala, naghihintay si Renfei sa ibang lugar para sa tamang pagkakataon upang hulihin siya. Matapos ang isang labanan, tuluyan ang napasuko ni Renfei si Lin Kai-chen. Sa sandaling ito, biglang lumitaw si Yang Gulu na parang isang Diyos. Nang makita si Yang Gulu, nagpakita si Lin Kai-chen ng isang misteryosong ngiti at ang ekspresyon ni Yang Gulu ay mas lalong nakakalito. Sa pagtatanong kay Lin Kai-chen, gusto talagang linawin ni Yang Gulu ang isang bagay. Siya ay pumanaw na higit sa 0 taon na ang nakakaraan, kaya sino ang nagbigay sa kanya ng bagong pagkakakilanlan? Sa pagtingin sa hindi magandang pag-arte ni Yang Gulu, hindi napigilan ni Lin Kai-chen na tumawa ng malakas. Ngunit ang taong nasa likod na nag-udyok sa kanya ay hindi gustong ibunyag ni Lin Kai-chen. Gayunpaman, ipinakita sa ulat ng Forensic Department na ang nag-cremate kay Captain Tan ay ang sniper rifle ni Lin Kai-chen. Pagkatapos, pinaalis ni Yang Gulu ang iba pang mga pulis upang mag-isa siyang magtrabaho. Si Lin Kai-chen ay tinanong ng mag-isa, ngunit hindi pa nagtatagal ang pagtatanong nang may nangyaring hindi inaasahan. Sa sandaling iyon, kinuha ni Lin Kai-chen mula sa kung saan ang isang hair clip, tahimik na inalis ang kanyang posas, at pagkatapos ay inasikaso ang gwardiya at kinuha ang baril. Matapos malaman ang balita, nagmadaling pumunta sa pinangyarihan sina Renfei at Liang Yandong. Biglang ginawa ni Lin Kai-chen ang kanyang plano na kunin si Renfei bilang hostage. Nang marinig ni Yang Gulu ang tunog, tumakbo siya sa selda. Nagharap ang dalawa na may mga baril at pinayuhan ni Yang Gulu si Lin Kai-chen na sabay silang magbaba ng kanilang mga baril. Hindi na kailangan na gawing malaking issue ito sa pagitan nilang dalawa. Sa simula, pinakinggan talaga ni Lin Kai-chen ang sinabi niya at dahan-dahang binaliwala ang kanyang pagiging alerto. Ngunit sa sandaling bababa na siya ng baril, biglang ipinakita ni Yang Gulu ang kanyang intensyon na i-cremate ang iba. Bago pa man makaputok si Lin Kai-chen, binaril ni Yang Gulu ang gitna ng kanyang kilay at in-cremate siya. Sa pag-witness sa nangyari, tumingin si Liang Yandong sa kanya na may makahulugang mukha. Sa pagkawala ni Lin Kai-chen, muling naputol ang pahiwatig sa mastermind. Naunawaan din ni Mok Suisong na oras na para tapusin ito, ngunit mas naunawaan ito ni Liang Yandong. Saan nakuha ni Lin Kai-chen ang hairpin? Dapat mayroong isang impormante na tumulong sa kanya. Ang ebidensya na iyon, talagang pinaghihinalaan niya na mayroong impormante sa loob ng puwersa ng pulisya, kaya hindi na siya makakapagtiwala sa pulis. Handa na si Liang Yandong na ilabas ang kanyang huling alas. Dati, habang nakakulong siya, nakilala niya ang isang big boss sa detention center. Gusto ng big boss na si Liang Yandong ang maging abogado nito
at tatanggapin nito ang anumang presyo na itatakda niya. Kaya nagpasya si Lai Angyandong na makipagtulungan sa Big Boss at hilingin sa kanya na tulungan siyang imbestigahan ang iligal na pagbebenta ng organ sa ospital ni Luzon King. Nagpanggap ang Big Boss na kailangan niyang magpa-organ transplant at palihim na pumasok sa lihim na espasyo sa loob ng ospital para mag-imbestiga. Lumabas na ang driver ng sasakyan na nagdadala ng katawan ay ang subordinate ng Big Boss na nagngangalang Ishon. Kaya inayos ng Big Boss na itago ni Ishon sina Renfei at Lai Angyandong sa loob ng refrigerator. Sa wakas, nagtagumpay silang nakapasok sa lihim na espasyo. Kasabay nito, sa kabilang panig, nagsimulang mag-ayos si Mok Suisong ng kanilang daan patakas. Sinuhulan niya ang doktor ni Luki upang ihanda si Luki na dalhin sa labas ng lungsod gamit ang isang pickup truck. Matapos matanggap ang pera, pumunta ang doktor sa kama ni Luki at naghanda na mag-inject ng pampatulog. Hinawakan ni Luki ang manggas ng doktor at sinubukang lumaban, ngunit unti-unting nakatulog. Pagkatapos, pinindot ng doktor ang alarm at nagulat ng maling impormasyon na bumaba ang presyon ng dugo ni Luki at kailangan niya ng emergency surgery. Sa huli, matagumpay na niloko ng doktor ang mga pulis na nakaduty. Malinaw na may tumulong kay Luki na makatakas kaya nagsagawa ng paghahanap ang pulisya sa ospital. At nang magising si Luki, natagpuan niya ang sarili sa isang hindi pamilyar na lugar kaya pinunit niya ang transfer tubig. Sa sandaling ito, dumating ang freezer na pinagtataguan ni Renfei at Lai Angyandong. Pagpasok ng kalihim, nakita niyang walang tao sa kama ni Luki. Sa sandaling ito, nagtatago si Luki sa likuran niya nang hindi niya namamalayan. Kinuha niya ang scalpel sa sahig at bumiti ng masama sa kalihim. Nang dumating si Mok Suisong, nakahandusay na ang kalihim sa isang punang dugo at kinalagkad ni Luki ang kanyang mahinang katawan upang maghanap ng labasan sa lihim na espasyo. Bigla siyang nakakita ng isang espesyal na silid na may isang bedridden na pasyente na nasa kama ng ospital. Ang taong ito ay walang iba kundi ang kanyang ina na si Gong Xinzi na pinatay niya. Nang makita ang kanyang ina sa ganoong kalagayan, labis na nalungkot si Luki. Sa sandaling ito, itinulak ni Mok Suisong ang pinto at alam niyang huli na ang lahat at hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kay Luki. Sa loob ng maraming taon, dahil sa pagkakasala sa kanyang puso, protektado niya ang mag-ina. Ngunit unti-unti itong naging matinding pagnanais na makontrol. Nagising na si Luki at ayaw na niyang pumasok sa kulungan na kontrolado ni Mok Suisong. Sa sandaling ito, natagpuan na rin ni Lai Angyandong ang misteryosong lugar na ito. Naglabas si Mok Suisong ng baril at gustong patayin si Lai Angyandong. Ngunit biglang naglabas si Luki ng scalpel at isinaksak ito ng malalim sa kanyang dibdib. Upang makatakas sa kontrol ni Mok Suisong, sa huli ay pinili ni Luki ang kamatayan upang makalaya. Nagdusa si Mok Suisong ng matinding dagok at bigla siyang natigilan, hindi na nakakakilos. Inakit ng tunog ng baril ang atensyon ng pulis at nahuli si Mok Suisong sa akto. Sa sandaling ito, opisyal na nalutas ang iligal na pagbebenta ng organ sa ospital. Gayunpaman, may kulang pa ring isang piraso ng puzzle sa insidente ng pamamaril noong bisperas ng Pasko. Pumunta si Lai Angyandong sa detention center at gustong alamin ang katotohanan tungkol sa pamamaril noong bisperas ng Pasko kay Mok Suisong. Ayon sa pagsusuri ni Lai Angyandong, ang taong nag-cremate sa iba ay nasa estilo ng mass shooting. Karaniwan, pagkatapos ng mahabang panahon ng pagpaplano, hindi niya ito gagawin ng biglaan. Ngunit kailangang pigilan ng pulisya ang paglutas sa kaso sa lalong madaling panahon. Dagdag pa rito, nagmadali si Liu Zhengxiong ng West Asia Branch na arestuhin ang isang suspect na pinili ang tanga na paraan sa pinangyarihan. Siya ay kinilala bilang ang taong nag-cremate sa iba sa pamamaril. Gayunpaman, ang taong ito ay hindi matatag ang pag-iisip at may kapansanan. Bukod pa rito, mayroon siyang kasaysayan ng cataracts at 2 taon ng walang trabaho. Kaya wala siyang paraan para makabili ng sniper rifle na nagkakahalaga ng 500,000 dolyar. Dahil dito, naniniwala si Lai Angyandong na may iba pang salarin. Sa huli, hindi nagkasundo si Lai Angyandong sa pulisya. Iniwan niya ang kanyang trabaho bilang pulis at naging isang abogado. Ang katotohanan ay nakatago sa loob ng 12 taon at malapit ng malantad. Ayon sa sinabi ni Mok Suisong, 13 taon na ang nakalilipas, si Lin Kai-chen ay isa ring sniper ng Special Task Force. Hindi niya sinasadyang na-cremate ang pinoprotektahan na target sa gitna ng misyon, kaya napilitan siyang umalis sa Special Task Force. Mula noon, nalungkot siya at araw-araw na umiinom ng alak at hindi sinasadyang nasira niya ang sarili niyang katawan. Kalahati lang ng buhay niya ang natira nang dalhin siya sa ospital ni Luzon King at ang kalahati ay ibinigay sa kanya ni Mok Suisong. Pinahahalagahan niya ang kakayahan ni Lin Kai-chen na magawa ang mga bagay ng walang pag-aalala. Kaya naman, inayos niya ang isang liver transplant para sa kanya upang magpatuloy siyang mabuhay. Mula noon, si Lin Kai-chen ay naging kanang kamay ni Mok Suisong. Bago ang pamamaril noong bisperas ng Pasko, nakakuha si Congressman Pa ng isang lihim na impormasyon. Ang nilalaman ay isang listahan ng mga matataas na ranggo ng pulis na nangangailangan ng organ transplant. Pagkatapos ay tinakot niya si Mok Suisong na makipagtulungan sa kanya. Upang hindi lumala ang mga bagay, inutusan ni Mok Suisong si Lin Kai-chen na i-cremate si Congressman Pan. Upang itago ang katotohanan tungkol dito, nagdulot si Lin Kai-chen ng isang random na pamamaril. Sinasamantala niya ang kaguluhan upang guluhin ang direksyon ng investigasyon ng pulisya. At ang dahilan kung bakit nasangkot ang ospital sa iligal na organ transplant ay nagmula kay Gong Xinzi, ang ina ni Luki. Kalahating taon pagkatapos siyang makomatose, mabilis na humina ang kanyang mga organ, ngunit hindi pa rin makahanap ng angkop na puso para sa kanya. Upang mapahaba ang buhay ni Gong Xinzi, nangaha si Mok Suisong. Siya mismo ay pumasok sa organ transplant market para sa mga opisyal.
Binili niya ang Eastlyn Migrant Workers Association upang ang mga manggagawa ay magbigay sa kanya ng isang matatag na supply ng mga organ. Nang lumaki ang negosyo, parami ang humihingi ng tulong sa kanya. Kaya, opisyal na nabuo ang isang illegal na network ng organ transplant. Naging kasangkapan din ito upang masiyahan ang mga makapangyarihang tao ng isang tiyak na uri ng lipunan. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Liang Yandong ay biglang nakilala ni Mok Suisong si Liu Zhengxiong. Itinanggi rin niya ang paggamit kay Liu Zhengxiong upang ilagay sa bitag si Liang Yandong. Kaya sino ang nasa likod ni Liu Zhengxiong upang gawin ang mga immoral na bagay na ito? Ipinapalagay ni Liang Yandong na mayroong isang taong nagmamanipula sa pagitan ni Mok Suisong at Liu Zhengxiong. Sa sandaling ito, sinabi ni Ren Fei kay Liang Yandong na mayroon siyang nalaman mula sa kanyang nakatatandang opisyal ng bilangguan. Pumunta din si Yang Gulu sa detention center para hanapin si Mok Suisong para pag-usapan ang isang bagay. Bilang kapwa pulis, mayroon ng malinaw na sagot si Liang Yandong sa kanyang puso at pinaghihinalaan niya na si Yang Gulu ang nasa gitna. Lumabas na matapos malaman na tinulungan ng ospital si Lin Kai-chen na magpeke ng death certificate. Nahulaan ni Yang Gulu ang katotohanan tungkol sa pamamaril noong bisperas ng Pasko. Nagpasya siyang putulin ang kanyang relasyon kay Mok Suisong dahil isa rin siya sa mga biktima ng pamamaril noong taong iyon. At ang pag-cremate kay Lin Kai-chen ay ang unang hakbang lamang sa kanyang plano na protektahan ang sarili at maghiganti kay Mok Suisong. Nang magkita sila, pinilit ni Yang Gulu si Mok Suisong na ibigay ang listahan. Ngunit nauna nang burahin ni Mok Suisong ang data sa computer at sinabay niya ang listahan sa cloud. Hanggang di mayroon siya ng listahang ito, mapapanatili ni Mok Suisong ang mga matataas na ranggo ng pulis at mga politiko sa kanyang panig. Ngunit may itinatago si Yang Gulu sa kanyang puso. Pinuntahan niya si Xiao Wu, ang technical head, at hiniling na ibalik ang impormasyon sa orihinal na estado nito. Siya ang dapat na unang makakita sa lahat ng nilalaman. Gaya ng inaasahan, nang imbestigahan ni Liang Yandong ang impormasyon ni Yang Gulu, natuklasan niya na nagtrabaho sila ni Liu Zhengxiong sa North Jiang Branch. At nalaman din ni Liang Yandong na si Yang Gulu ay isang pulis na ipinadala noong bisperas ng Pasko. Nahanap niya ang lumang balita tungkol sa pamamaril noong bisperas ng Pasko. Natuklasan niya na si Yang Gulu ay nasa pinangyarihan din ng krimen. Siya ang responsable sa pagpapanatili ng kaayusan sa pinangyarihan at bilang resulta, siya ay binaril sa tiyan at nabutas ang kanyang atay. Sa huli, sumailalim siya sa isang organ transplant sa Luzhen King Memorial Hospital. Nahanap ni Liang Yandong ang susi at naunawaan niya ang lahat. Hindi nakapagtataka na sa tuwing binabanggit niya ang mga kahina-hinalang punto ng ospital sa kanya, naghahanap si Yang Gulu ng ibang dahilan upang hindi siya mag-imbestiga. Upang ibunyag ang tunay na pagkatao ni Yang Gulu, nagplano si Liang Yandong na gamitin si Liu Zhengxiong bilang dahilan. Ibinigay niya ang ebidensya ng paglalagay sa kanya sa bitag sa piskal. Ngayon ay nasa matinding panganib si Liu Zhengxiong. Ginamit ni Liang Yandong ang insidenteng ito upang pilitin si Liu Zhengxiong na sabihin ang totoo. Gayunpaman, hindi alam ng dalawa na naglagay si Yang Gulu ng surveillance device sa kotse ni Liu Zhengxiong. Kinabukasan, si Liu Zhengxiong ay brutal na binaril ng isang tao at ang taong ito ay si Yang Gulu. Upang makahanap ng ebidensya na si Yang Gulu ay sangkot sa kaso, nagpunta si Liang Yandong kay Xiao Wu. Sinabi niya sa kanya na maaaring sangkot si Yang Gulu sa kaso ni Mok Suisong. Ang pangunahing clue ay ang data na naibalik niya. Sa pag-iisip ng kakaibang pag-ugali ni Yang Gulu kanina, pinili ni Xiao Wu na magtiwala kay Liang Yandong. Lihim siyang nagcopy ng impormasyon at dinala ito palabas. Sa pamamagitan ng nilalaman ng mobile phone message ni Mok Suisong, ito ang mensahe na iniulat ng impormante ng pulisya kay Mok Suisong. Ang pagsasaayos ng mga tauhan sa Xungrong branch ay karaniwang tumutugma sa pagdating ni Yang Gulu. Bukod pa rito, hindi sinasadya nilang nakakita ng isang napakakakaibang lugar. Ni-back up ni Mok Suisong ang data sa cloud, isang larawan na kinopya taon-taon. Gayunpaman, hindi sinusuportahan ng format ang pagbubukas ng mga larawang iyon. Sinabi ni Xiao Wu na ito ay isang nakatagong dokumento, kaya pinalitan niya ang suffix ng larawan sa isang compressed file. Pagkatapos i-decompress, sa wakas ay natagpuan ang lihim na listahan ng mga organ transplant. At sa listahang iyon, biglang lumabas ang pangalan ni Yang Gulu na ikinagulat ng lahat. Sa sandaling ito, sa isang lihim na silid, nakuha din ni Yang Gulu ang listahang ito. Matapos ang maraming taon, sa wakas ay nasagot ang mga hinala ni Liang Yandong. Noong taon na iyon, pagkatapos ng pamamaril, si Mok Suisong at Yang Gulu ay pumirma ng isang kasunduan sa isa't-isa. Kung hindi, si Yang Gulu, bilang isang mababang ranggo na babaeng pulis na walang pera o posisyon, ay hindi makakasama sa priority list para sa maagang organ transplant pagkatapos lamang ng 2 buwan na paghihintay. Hindi na kailangang isipin pa na mayroong isang bagay na tiyak na mali sa pagitan ni Yang Gulu at Mok Suisong. Gayunpaman, upang patunayan na nagkasala si Yang Gulu, kailangan nilang magkaroon ng tunay na ebidensya sa kamay. Sa ibang lugar, ang Public Security Bureau ay nagsasagawa ng taunang seremonya ng pagkilala para sa mga empleyado sa industriya. Sa harap ng pamunuan, nanumpa si Yang Gulu na gagawin niya ang lahat upang sugpuin ang kaguluhan. Tiyak na dadakpin niya ang mga taong nakipagtransaksyon ng iligal kay Mok Suisong at dadalhin sa hustisya. Sa pagkarinig nito, ang lahat ng matataas na ranggo ng pulis na may kaugnayan kay Mok Suisong ay nataranta. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang telepono ni Yang Gulu. Ang bumungad sa kanya ay ang listahan ng mga taong sumailalim sa organ transplant sa Luzhen King Memorial Hospital. Sa pagtingin sa blacklist sa harap niya, biglang nawala ang pagiging kalmado ng babaeng pulis. Wala siyang pagpipilian kundi umalis sa pulong at pumunta
sa lokasyon na sinabi ng kausap niya. Batay sa mensahe na natanggap niya, dahan-dahang umakyat si Yang Gulo sa rooftop kung saan naghihintay ang lahat sa kanya. Sa kabila ng panganib na madisband ang team, determinadong alamin ng Sungrong Investigation Team ang katotohanan. Kailangan nilang bigyan ng hustisya si Captain Tan upang hindi masayang ang kanyang pagkamatay. Pagkatapos, dinala si Yang Gulo sa interrogation room dahil pinaghihinalaan siyang sangkot sa pagkamatay ni Liu Zhengxiu. Sa loob ng interrogation room, hindi natakot si Yang Gulo dahil wala ring tiyak na ebidensya ang pulisya. Nang magdesisyon si Lucky na gumawa ng tanga dahil sa hindi malinaw na pag-iisip, si Yang Gulo ang tumulong sa salarin na sirain ang ebidensya. Kaya hindi makahanap ng tunay na ebidensya ang pulisya kahit na hinalugog nila ang junkyard. Mula sa insidente ng pag-aresto ng pulisya kay Lisiki hanggang sa biglang pagkakaroon ni Lin Kai-chen ng hairpin habang iniimbestigahan, lahat ay perpektong inayos ni Yang Gulo. May dahilan din kung bakit niya ibinigay kay Lin Kai-chen ang hairpin. Nais niyang samantalahin ang pagkakataon na tulungan ang taong maihawak ng kanyang mga sikreto na mauna sa kanyang kamatayan ng ilang taon. Pagkatapos ng lahat, handa si Yang Gulo na i-cremate ang kanyang dating kasamahan para lamang protektahan ang kanyang sarili. Walang sinuman ang umasa na ang taong bumaril kay Liu Zhengxiu ay si Yang Gulo. Nang marinig ang matatalim na argumento ni Renfei, hindi alam ni Yang Gulo kung paano magpapaliwanag. Ngunit kung wala siyang ebidensya, hindi siya matatakot. Nang makita na nagdadalawang isip pa rin si Yang Gulo, naglabas si Renfei ng isang misteryosong relo. Ito ay hindi isang ordinaryong relo, ngunit isang relo na may recording function. Siyempre, isang perpekto at matalinong tao, tulad ni Liang Yandong, ay hindi maaaring hindi magplano ng maaga. Walang sinuman ang kayang itago ang lahat ng emosyon sa kanilang puso, at ganoon din si Yang Gulo. Madalas niyang ibinabahagi ang kanyang damdamin sa kanyang guro na si Lisiki, na ngayon ay may Alzheimer's disease. Ang relong ito ay tutulong sa kanya na i-record ang lahat ng pag-uusap sa pagitan ni Yang Gulo at kanyang guro. Bago pa man matapos ang pagkabigla ng babaeng pulis, ipinakita ni Renfei sa kanya ang isa pang mahalagang ebidensya. Sa pinangyarihan ng krimen na may kaugnayan sa pagkamatay ni Liu Zhengxiu, natagpuan ng pulisya ang isang balang mailasa ng candy. Ang coincidence ay ang hugis ng balang mailasa ng candy ay tumutugma sa professional sniper rifle ni Lin Kai-chen. Bukod sa balang mailasa ng candy, nakakita rin ang pulisya ng isang kahina-hinalang hiking backpack. Dahil kapag inilagay sa hiking backpack, walang pagkakaiba ang trajectory ng baril ng sniper rifle. Bukod pa rito, natagpuan ng pulisya ang mga bagay na may kaugnayan kay Yang Gulo sa loob ng hiking backpack. Mula rito, maaaring konklusyon na ang baril ni Yang Gulo ay pareho ng baril ni Lin Kai-chen. Sa harap ng malinaw na ebidensya, alam ni Yang Gulo na hindi na niya maitatago ang katotohanan. Sa huli, dahil sa walang tigil na pagtatanong ni Renfei, umamin din siya. Noong taon na iyon, matapos mabaril at matamaan ng balang mailasa ng candy sa mass shooting noong bisperas ng Pasko, nanatili si Yang Gulo sa ospital sa loob ng 2 buwan, naghihintay ng liver transplant, ngunit walang resulta. Ang pagkakataon para sa liver transplant na dapat ay sa kanya ay kinuha ng ministro ng hustisya. Mayroon siyang pera at kapangyarihan kaya natural lang na siya ang unahin. Sa sandaling iyon, biglang napagtanto ni Yang Gulo na ang hustisya ay isang artista lamang sa Vietnam. Sa mundong ito, walang katarungan, mayroon lamang malinaw na paghahati-hati ng klase. Pagkatapos ng lahat, nakipagtulungan si Yang Gulo kay Mok Suisong upang unti-unting maging isang taong may pera at kapangyarihan. Nais din niyang tratuhin siya ng may prioridad tulad ng ibang matataas na ranggo ng opisyal. Kapag naging mayaman at makapangyarihan siya tulad nila, si Yang Gulo ay tatratuhin din sa ganoong paraan. Kapag nasa kanyang mga kamay na ang kapangyarihan, tiyak na gagawin niya ang mga predator na magbayad para sa kanilang mga krimen. Gayunpaman, ang hustisya ay hindi nagbibigay ng prioridad sa sinuman at ang nagkasala ay tiyak na magbabayad para sa kanyang mga kasalanan. Sa wakas, nalutas din ang kaso at bumalik si Liang Yandong sa Sungrong branch upang magpatuloy sa kanyang trabaho bilang pulis. Sa bagong branch, naging superior ni Renfei si Liang Yandong. Tiyak na lulutasin nilang dalawa ang mas kapanapanabik at misteryosong mga kaso. Sige, dito na nagtatapos ang pelikula. Mag-subscribe sa aming channel sa loob ng 3 segundo para suportahan kami.